Kakapanganak pa lang ng sanggol nang gusto siyang patayin ng kanyang lolo, dahil ipinahayag ng mga propesiya na ang bata ay maaaring ang reincarnation ni Asaha Doji, ang pinakamalakas na onmyoji mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Upang maiwasang sirain ni Doji ang mundo, nadama ng lolo na ito ay kailangan, at napilitang patayin ang sarili niyang apo. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang lahat ng Shikigami na ipinatawag ng lolo ay nawasak. Ang kakayahan ng bagong panganak na ipatawag ang Shikigami ay nagpatunay na siya nga si Doji. Agad na tinawagan ng ama ang Mountain God para makialam, ngunit kahit ang Mountain God ay hindi nakayanan ang isang pag-atake mula sa Shikigami ni Doji. Binuhat ng Shikigami ang sanggol at naghanda na umalis. Labis ang pagkabalisa ng ina ngunit walang magawa dahil nagdadalang tao pa rin ito ng isa pang anak. Naniniwala si Doji na susundin ng kanyang kapatid ang kanyang mga yapak at tatahakin ang landas tungo sa pagiging Shaman King. Kapag dumating na ang oras, balak niyang bumalik, higupin ang kanyang kapatid, at magkaroon ng mas malaking kapangyarihan para wasakin ang mundo. Hindi matatakasan ng mga tao ang kanilang kapalaran. Sa sariling kakayahan, hindi kayang labanan ng lolo si Doji at kinailangan niyang umasa sa isa pa niyang apo. Naniniwala siya na ang batang ito ay may parehong potensyal na gaya ni Doji, ngunit hindi niya akalain na ang namamanang pamamaraan ng Shikigami ng pamilya ay hindi kayang unawain ng kanyang apo, si Asakura Yo. Si Yo ay kulang sa talento ng isang onmyoji at ambisyon. Ang kanyang pinakamalaking pangarap ay maging isang taong walang ginagawa. Naiwan na walang pagpipilian, ang lolo ay nagbunyag ng isang lihim, ang mundo ay pinaninirahan ng mga tao, espiritu, at multo. Marami, tulad ng pamilya Asakura, ay maaaring makipag-usap sa mga multo at kilala bilang mga shaman. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng espiritong hari, o Diyos. Upang maiwasan ang pagkalipol ng sangkatauhan, ang Diyos ay nakipag-ugnayan sa isang kinatawan ng mga shaman panapanahon upang gabayan ang pag-unlad ng tao. Ang kinatawan na ito ay ang Shaman King. Nang marinig ito, nagpasya si Yo na gusto niyang maging Shaman King, nakakatuwa, para lang ipagpatuloy ang kanyang tamad na pamumuhay. Kaya, nagsimula si Yo sa isang paglalakbay ng pagsasanay upang mahanap ang kanyang guardian ghost, lumipat sa paaralan ng Fanbari Hill. Doon, nakilala niya ang kanyang kaklase na si Manta, na hindi pa nakakita ng shaman. Ang tinawag na multo ni Yo ay nakatakot kay Manta. Isang multo na nakasuot ng pang-samurai, na nagngangalang Amid Amaro, ang nakakuha ng atensyon ni Yo. Inihayag ng kanyang lapida ang kanyang pangalan. Nilapitan ni Yo si Manta para matuto patungkol kay Amid Amaro, isang sikat na samurai mula 600 taon na ang nakararaan na ang mga labi ay itinago sa lokal na museo. Sa museo, nakatagpo ni Yo ang multo na nakakabit sa espada ni Amid Amaro, si Moseke, at umaasa na ibabahagi ni Moseke ang kwento ni Amid Amaro. Samantala, pumunta si Manta sa sementeryo upang hanapin si Yo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ng isang gang ang sementeryo bilang kanilang tambayan. Ang pinuno ng gang ay labis na mayabang, na hindi man lang nirerespeto ang dating kilalang-kilala na si Amid Amaro sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang lapida sa isang welga. Sa kasamaang palad, si Manta ay natuklasan at binugbog ni Ryan Osake. Nang makitang binubuli ang kanyang kaibigan, hindi nakatiis si Yo. Ngunit si Ryan Osake ay kakilakilabot. Matatalo ba talaga sila ni Yo? Siya si Amid Amaro, isang mandirigma na pumatay sa hindi mabilang na tao 600 taon na ang nakalilipas. Ngayon, naghahanap ng paghihiganti, maaari lamang siyang mag-transform sa isang spirit orb at makipag-fuse kay Shaman Yo. Dahil makaranasan sa buhay kalye, siya ay hindi isang madaling matakot ng isang batang bagong dating. Inutusan niya ang kanyang mga alagad na umatake muna. Agad na hinigop ni Yo ang spirit orb sa kanyang katawan, pumasok sa soul integration form. Sa fused mode na ito, banal ang swordsmanship ni Yo, mabilis na natalo ang dalawang miyembro ng gang sa isang galaw. Ito ang kapangyarihan ng isang shaman, pagpapakita ng mga kakayahan ng multo sa sariling katawan. Nang makitang natalo ang kanyang mga tauhan, nagpasya si Ryan Osake na lumaban sa kanyang sarili. Gayunpaman, iniwasan ni Yo ang pag-atake ni Ryan Osake at pagkatapos ay hiniwa ang kanyang buhok. Mabilis na tumakas kasama niya ang mga alagad ni Ryan Osake. Maraming makapangyarihang multo ang nananatili sa mundo, nakakabit sa buhay. Isa na rito si Amid Amaro. Upang maging Shaman King, umaasa si Yo na makasama siya, ngunit tumanggi si Amid Amaro. Naghintay siya ng 600 taon para sa kanyang matalik na kaibigan na si Moseke, na minsan niyang pinagsilbihan ang parehong master.
Gayunpaman, inutusan ng kanilang master si Amid Amaro na patayin si Mosekey upang pigilan siya sa paggawa ng isang nakahihigit na sandata. Hindi kailanman sasaktan ni Amid Amaro ang kanyang kaibigan, at nangako si Mosekey na gagawa ng pinakamahusay na espada para sa kanya. Tingid sa kaalaman ni Amid Amaro, napatay si Mosekey ng iba pang pinadala ng kanilang master. Walang alam sa katotohanan, naghintay si Amid Amaro ng 600 taon, na nakikipaglaban pa sa libo-libo upang manatili sa ipinangakong lugar ng pagpupulong, sa kalaunan ay namatay sa pagod matapos pumatay ng 1,000 kalaban. Ngayon, gamit ang kanyang mga kakayahan, nakipag-ugnay si Yo kay Mosekey upang gumawa ng bagong espada, ang Harosame, sa isang tindahan ng panday para kay Amid Amaro. Si Mosekey ay lumipat na sa underworld. Nang malaman na tinupad ng kanyang kaibigan ang kanyang pangako, nalutas ni Amid Amaro ang kanyang damdamin. Nagpapasalamat siya kay Yo, nagpasya siyang tulungan siyang maging Shaman King bago siya mismong bumalik sa underworld. Kaya nakuha ni Yo ang kanyang unang guardian ghost. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ng isang misteryosong batang lalaki na nanunood mula sa malayo, na sa lalong madaling panahon ay nakatagpo muli si Yo, sa pagkakataong ito habang siya ay inaatake ng isang gang. Nakaharap sa paparating na sasakyan, nanatiling kalmado ang bata. Inilabas niya ang isang gintong token at tinawag ang multo na si Boson. Pagkatapos makipag-fusion kay Boson, hiniwa niya ang kotse sa kalahati ng isang strike. Natigilan si Amid Amaro at ang iba pa sa pagkilos na ito. Ang batang lalaki, na hindi nagpapakita ng tanda ng paghinto, ay naghanda upang ganap na tapusin ang mga nanggugulo. Gayunpaman, namagitan si Yo, na nagsasabi na ang pagpatay ng mga tao nang walang pinipili ay hindi katanggap-tanggap para sa isang shaman. Ipinakilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang Rentao, isang hinaharap na kalaban para sa Shaman King. Nakipagtalo siya na ang naturang basura ay nag-aaksaya ng mga mapagkukunan, at paglilinis ng mundo ang kanyang misyon. Hiniling din niya kay Yo na ibigay si Amid Amaro, na interesado sa makapangyarihang espiritu. Si Yo, na nakipag-ugnayan kay Amid Amaro bilang mga kaibigan, kinukutya ito ni Ren, na sinasabing hindi magagamit ni Yo ang buong potensyal ni Amid Amaro. Parehong nakikita ang isa't isa ng hindi maganda, pumasok sila sa soul integration form. Ang guardian ghost ni Ren ay bihasa sa swordplay. Sinamantala niya ang pag-iwas ni Yo para maglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake, ngunit bahagya itong hinarangan ni Yo. Bagamat bahagyang nagulat si Ren, itinuring niya itong isang warm-up lamang. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang 100% na pagsasanib, na pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan sa isang mapangwasak na pag-atake na nagpatalo kay Yo. Ipinakita nito ang advanced na anyo ng soul integration. Kapag ang dalawang kaluluwa ay magkakasamang nabubuhay sa isang katawan, maaaring magkaroon ng alitan. Sa pananaw ni Ren, ang pagtingin sa isang multo bilang isang kaibigan ay pumipigil sa ganap na kontrol, na ginagawang hindi matamo ang 100% na pag-aari. Alam ang malaking agwat sa lakas sa pagitan niya at ni Ren, nagpasya si Yo na ipadala si Amid Amaro sa kabilang buhay, na ayaw hayaan ang kanyang kaibigan na mahulog sa isang taong tulad ni Ren. Galit na galit, naghanda si Ren na patayin si Yo, ngunit pinangangalagaan ni Amid Amaro si Yo gamit ang kanyang katawan, determinadong protektahan siya mula sa anumang pinsala. Si Ren, sa 100% na fusion, ay muling sinusugod si Yo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang nakamamatay na pag-atake ay nahuli ng mag-isa ni Yo. Si Yo din ay nakamit ang 100% na fusion. Ipinaliwanag niya sa isang nalilitong Ren na hindi kailangan ang pagsugpo sa guardian ghost. Ang tunay na koneksyon ng mga puso ay maaari ding magpaabot sa 100% na pagsasanib. Hanggang sa huli, hindi maintindihan ni Ren kung paano maaaring magkaroon ng parehong potensyal na maging Shaman King ang isang taong nagtuturing sa mga multo bilang kaibigan gaya ng kanyang sarili. Pagkatapos ng isang mapangwasak na pagkatalo, si Yo ay bumagsak din sa pagod at nagising sa ospital. Bukod kina Amid Amaro at Manta, may lumabas na cute na babae sa pintuan. Si Manta, na walang kamalay-malay sa gulo na kanyang pinupukaw, ay hiniling na malaman kung sino siya. Ang batang babae, si Ana, ay isang shamanes na inampun ng lola ni Yo, pinalaki bilang katipan ni Yo. Sa edad na 13, mayroon na siyang matitinding kapangyarihan. Bilang magiging asawa ng Shaman King, si Ana ay naglakbay ng malayo upang matiyak na ang kanyang kasintahang lalaki ay pinaigting ang kanyang pagsasanay. Mula sa kamakailang labanan, maliwanag na si Yo ay masyadong mahina, hindi kayang talunin kahit si Rentao, lalo pa ang mas malalakas na katunggali na malapit nang dumating mula sa buong mundo.
Hindi kailanman minahal ni Yo ang paaralan na tulad niya ngayon, lalo na't pinipilit siya ni Ana nitong mga nakaraang araw. Nang maisip niyang makakahanap siya ng kapayapaan sa isang silid-aralan na wala si Ana, nagulat siya sa paglipat niya sa kanyang paaralan. Upang makapagpahinga, pumunta sila sa sinehan upang manood ng pelikula na pinagbibidahan ng sikat na action star, si Lee Piren, na kilala sa kanyang explosive martial arts style at sa kasamaang palad na bigla ang pagkamatay, na hindi na natagpuan ang kanyang katawan. Habang sila ay abala sa nakaraan ni Piren, isang hindi kanais-nais na panauhin ang lumitaw, ang kapatid ni Tao Ren, si Tao Jun. Siya ay dumating upang kunin si Amid Amaro para kay Ren, na nagpatawag ng isang zombie gamit ang isang talisman. Nakakagulat, ang zombie ay si Lee Piren, na ginawang zombie ng mga magulang ni Jun bilang regalo sa kanya. Galit na galit si Yo sa ganitong kalupitan, pinapatay ang isang inosente para sa kapangyarihan. Sinimulan niya ang soul integration, handang harapin si Jun, ngunit pinatumba ni Piren si Yo sa isang galaw. Si Yo ay walang kapangyarihan laban sa lakas ni Piren. Nang tumanggi si Yo na ibigay si Amid Amaro, inutusan ni Jun si Piren na gamitin ang kanyang mga finishing moves, na sinaktan si Yo ng husto. Gayunpaman, muling tumayo si Yo, sa paniniwalang habang kayang kontrolin ni Jun ang katawan ni Piren, hindi niya makokontrol ang espiritu nito. Nang marinig ang mga salita ni Yo, napaluha si Piren, ngunit walang magawa sa mga utos ni Jun, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake kay Yo. Upang matulungan si Yo na maging mas malakas, pinili ni Ana na huwag makialam. Gayunpaman, hindi makatayo si Manta at tumakbo upang maghanap ng angkop na sandata para kay Yo. Nabangga siya kay Ryan Osake, na, matapos ilabas ang kanyang pagkabigo kay Manta, ay pumayag na ipahiram ang kanyang kahoy na espada. Bilang isang mandirigma, ang tunay na lakas ng isang tao ay natatanto lamang kapag may hawak na espada. Nagpapasalamat kay Manta, nabawi ni Yo at Amid Amaro ang kanilang fighting spirit. Iniwasan nila ang mga pag-atake ni Piren at winasak ang talisman sa kanyang ulo, pinalaya ang kanyang selyadong kamalayan. Napagtanto na siya ay ginawang isang malahalimaw na anyo ng pamilya Tao, na puno ng galit si Piren at naghiganti kay Jun. Gayunpaman, nang siya ay matatamaan, pinigilan siya ni Yo. Hinimok niya si Piren na manatiling kalmado, ipinaliwanag na ang pagpatay kay Jun ay hindi magbabago sa nakaraan. Sa galit, pinakawalan ni Piren ang kanyang galit kay Yo, habang si Jun, na napagtatanto na walang makakapantay kay Piren sa kanyang kasalukuyang estado, ay tumigil sa pagtutol. Gayunpaman, naniniwala si Ana na maging ang makapangyarihang Piren ay may kinatatakutan din. Naalala ni Jun na may master si Piren, si Shaman. Gamit ang kanyang shamanic skills, tinipon ni Ana ang nakakalat na kaluluwa ni Master Shaman. Matapos humiwalay si Yo sa pagsasanib, ikinabot ni Ana ang kaluluwa ni Shaman kay Yo. Ang bata ay sinapian ng multo ng martial arts master na si Shaman. Sa kabila ng kanyang nanginginig na hitsura, tila hindi niya makayanan ang isang hampas mula kay Piren. Gayunpaman, sa pagharap sa mabangis na pag-atake ni Piren, madaling naiwasan sila ni Shaman at mabilis na natukoy ang mga kahinaan sa mga diskarte ni Piren, totoo sa kanyang katayuan bilang isang martial arts grandmaster. Nakita ni Shaman na ang kanyang alagad ay nabulag ng puot at nakalimutan ang tunay na layunin ng martial arts, na maabot ang isang estado ng tunay na kalayaan. Gamit ang katawan ni Yo, isinagawa ni Shaman ang kanyang signature move mula sa kanyang buhay. Ang suntok na ito ay hindi lamang nagpatamba kay Piren kundi nagpakawala rin ng talisman sa loob niya, na nagpalaya sa kanyang kaluluwa. Ngayon, mukhang kalmado si Piren at bumalik sa kanyang buhay na anyo. Si Jun, na nalulula sa mga pangyayaring ito, ay naramdaman niyang hindi na siya maaaring manatili. Kaya lang, pinigilan siya ni Piren. Bilang isang mahilig sa martial arts, hindi pa handa si Piren na sundan ang kanyang master sa kabilang buhay. Nais niyang higit na pahusayin ang mga diskarte sa martial arts na ginagawa niya bago siya mamatay. Ang katawan ng zombie na nilikha ng Tao family ay nagbigay ng perpektong sisidlan para sa kanyang patuloy na pagsasanay. Kaya naman, hiniling niya kay Jun na tulungan siya sa kanyang pagsasanay. Sa ibang lugar, si Ryan Osake, na nakatagpo ng isang lihim na base, ay nakatagpo ng isa pang bata na isa ring tao na hindi niya dapat ginulo. Pagkatapos, na love at first sight siya sa isang babaeng nagngangalang Ana. Sa pagsunod sa pag-uwi ni Ana, laking gulat niya nang matuklasan niyang kasama niya ang batang lalaki na bumugbog sa kanya noon. Ang malaking bahay ay inupahan ni Ana sa halagang $50,
na ikinagulat ni Manta sa kanyang unang pagbisita. Siyempre, napakababa ng upos sa isang kadahilanan, maraming multo ang bahay, ngunit hindi yun mahalaga sa isang shaman. Dahil nawala ng pag-ibig at dignidad, wala nang gana mabuhay si Ryan Osake. Sa sandaling iyon, isang masamang figure ang lumitaw sa kanyang likuran, nag-aalok na tulungan siyang talunin si Yo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan. Pagkatapos ay inutusan ng naposes na si Ryan Osake ang kanyang mga nasasakupan na nakawin ng espada ni Amid Amaro, ang Harusame, mula sa museo. Hindi sinasadyang nasaksihan ito ni Manta at nagmadaling iulat ito ngunit naharang ni Ryan Osake sa daan. Samantala, si Yo, na gumagamit ng banyo, ay biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam na maaaring nasa panganib si Manta. Habang naghahanda ang lahat na iligtas siya, hinarap sila ni Ryan Osake. Napagtanto agad ni Ana na sinapian siya ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay sinapian ng multo ni Tokojiro, isang espiritu mula 600 taon na ang nakararaan na naghahanap ng paghihiganti kay Amid Amaro, na pumatay sa kanya. Hindi siya naalala ni Amid Amaro, ngunit nangakong protektahan si Manta kung maglakas loob si Tokojiro na saktan siya. Sa galit, naghanda si Tokojiro na salakayin si Manta. Sinimulan ni Yo ang soul integration, ngunit naghihintay si Tokojiro sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Yo ang nakamamatay na welga, at nabigla din siya nang makita ang pinakamamahal na espada ni Amid Amaro, ang Harusame, na nasa kamay ni Tokojiro. Ang espada ay ginawa ni Mosake mula sa mga labi ng kanyang ama. Kahit na masakit sa kanya, si Amid Amaro, nang makitang nasa panganib si Manta, ay nagpasya na sirain ang Harusame gamit ang isang nakamamatay na pamamaraan sa pakikipag-ugnayan kay Yo. Nagulat si Tokojiro na mabali ni Amid Amaro ang isang espada na ginawa ng isang kaibigan, ngunit naunawaan ni Amid Amaro na ang tunay na ibinigay sa kanya ni Mosake ay hindi ang espada, ngunit ang pagpapasya na isakripisyo ang lahat para sa isang kaibigan. Hinimok ni Yo si Tokojiro na sumuko, ngunit matigas niyang ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Manta. Maging ang mga nasasakupan ni Ryan Osake ay hindi na nakatiis, laking gulat nila na ang dating pinuno nila ay naging walang awa. Habang lumalala ang sitwasyon, kinuha ni Tokojiro na hostage si Ryan Osake. Hinamon ni Ana si Tokojiro na kumilos, nangako na papawiin siya kapag natapos na ang kanyang pag-aari. Si Yo, ayaw makakita ng sinumang masaktan, inalok ang sarili kapalit ni Ryan Osake. Inakusahan ni Tokojiro si Yo ng maling kabaitan at sinalakay ang kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan. Sa hindi inaasahan, sa halip na patayin si Yo, si Tokojiro ay nagsimulang umiyak, na antig dahil, bukod sa kanyang ina, si Yo lang ang tunay na gustong protektahan siya. Ikinalungkot ni Tokojiro na kung nagkaroon siya ng ganitong mga kasama noon, hindi siya maghihirap ng ganito. Ang krisis ay nalutas sa pamamagitan ng katapatan, ngunit ang mga tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Isang napakaliwanag na bulalakaw ang bumungad sa kalangitan, na nag-aanunsyo sa simula ng paligsahan ng Shaman King na ipinag-utos ng kataas-taasang hari ng espiritu. Sa oras na ito, ang mga nangungunang shaman mula sa buong mundo ay nagtipon-tipon sa Tokyo, kabilang ang mga batikang magkapatid na sina Jun at Ren. Gayunpaman, bago sila muling makaharap ni Yo, kailangan niyang talunin ang misteryosong lalaking nasa harapan niya. Ang taong ito ay inapo ng Patch Tribe at nagtataglay ng 5 espiritu ng kalikasan, bawat isa ay may 500 taon ng cultivation. Si Silva, ang lalaki, ay nagsabi na kung mapinsala siya ni Yo sa loob ng 10 minuto, makakakuha si Yo ng tiket sa paligsahan ng Shaman King. Alam ang background ng lalaki, mabilis na natapos ni Yo ang soul integration kasama si Amid Amaro at naglunsad ng nakamamatay na pag-atake kay Silva, ngunit madaling hinarang ni Silva ang kanyang pag-atake. Ipinaliwanag ni Silva na ang Silver Shield ay kumakatawan sa depensa, ang Silver Horn ay kumakatawan sa pag-atake, ang Silver Tail ay kumakatawan sa bilis, ang Silver Rod ay kumakatawan sa kontrol, at ang Silver Wing ay kumakatawan sa paglipad. Siya ay may kapangyarihang gawing materyal ang lahat ng mga espiritong ito. Napagtanto ni Yo na ang pisikal na pag-atake ay hindi epektibo laban kay Silva, kaya nagpasya siyang subukan ng espiritual na pag-atake sa halip. Ibinato niya si Amid Amaro kay Silva, ngunit ito ay walang saysay. Kasunod ng halimbawa ni Ana, binibigkas ni Yo ang isang awit na nagpapadalisay sa kaluluwa, na walang epekto kay Silva ngunit halos nadalisay si Amid Amaro. Naaliw, nagbigay ng pahiwatig si Silva, ang kanyang espiritu ay nakadikit sa mga partikular na piraso ng kanyang kagamitan. Naunawaan ni Yo na ang ghost materialization ay nangangailangan ng isang attribute matching medium, na humahantong sa kanyang bagong battle form, ang Oversoul.
Sa pag-unawa ni Yo kung paano ito gamitin, pareho na silang nasa pantay na katayuan. Pinagsama ni Silva ang kanyang espiritu sa kanyang Ultimate Oversoul Totem Cannon. Kung makayanan ni Yo ang pag-ataking ito, papasa siya sa pagsubok. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng kamatayan. Matapos mawala ang usok, hindi nasaktan si Silva, habang si Yo ay bumagsak dahil sa pagod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, idineklara ni Silva na pumasa si Yo dahil hindi lang siya nakaligtas kundi pinutol din ang sariling headband. Ibinigay ni Silva ang Shaman King Tournament Pass kay Yo. Ang Oracle Bell ay kumakatawan sa kalooban ng Hari ng Espiritu, at ang lahat ng mga pagsasaayos ng laban ay ipapaalam sa pamamagitan nito. Ang tunay na mananalo ay makakatanggap din ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Haring Espiritu. Ang batang ito ay isang inapo ng mga lobo at Diyos, isang Aino tribe shaman na pinangalan ng Horo-Horo, at ang susunod na kalaban ni Yo. Ang kanyang guardian ghost ay isang nature spirit na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ito ang oversoul form ni Horo-Horo, hindi mabilang na mga sibat ng yelo ang sumusugod kay Yo. Napipilitang i-activate ni Yo ang kanyang oversoul form para harangan sila. Isang system announcement ang nagdedeklara ng opisyal na pagsisimula ng laban. Kung ang oversoul form ay naalis sa loob ng oras ng laban, ang kalahok ay idedeklarang talo. Muling inilunsad ni Horo-Horo ang mga sibat ng yelo, ngunit sa pagkakataong ito ay madaling hinaranggan ni Yo ang mga ito gamit ang kanyang kalasag at naitaboy si Horo-Horo sa isang hampas. Sa pananaw ni Yo, masyadong crude ang combat skills ni Horo-Horo. Sa pagharap sa kanyang mga pag-atake ng Ice Spike, madaling nabasag sila ni Yo. Nang makita ito, hindi na nagpigil si Horo-Horo at naghahanda na ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang mapangwasak na huling atake. Biglang, isang avalanche ang sumugod patungo kay Yo, na may kumpiyansa si Horo-Horo na ang welga na ito ay ganap na makatatalo sa kanya. Ang napakalaking kapangyarihan ay nagdudulot ng malaking presyon kay Yo. Ang pagtatanggol lamang ay isang tiyak na landas sa pagkatalo, kaya nagpasya siyang makipagsapalaran. Habang hamupa ang avalanche, nawawala si Yo. Iniisip ni Horo-Horo na inilibing niya si Yo ng buhay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas si Yo mula sa niebe, na naghatid ng isang mapagpasyang strike na puno ng paniniwala sa tagumpay. Gayunpaman, hindi nasaktan si Horo-Horo. Napansin na ni Yo na pinaalis ni Horo-Horo ang kanyang oversoul. Ang laban na ito ay isang tagumpay para kay Yo. Ipinagdiriwang ni Ryan Osake ang unang tagumpay ni Yo sa bahay, at sumali si Horo-Horo. Simple lang ang dahilan niya sa pagnanais na maging Shaman King, upang tulungan ang mga espiritu ng kalikasan na ayusin ang kanilang nasirang tinubuang lupa. Nakita ni Yo na marangal ang pangarap ni Horo-Horo at nagpasya na tulungan siyang makamit ito. Sa kabutihang palad, ang torneo ay sumusunod sa isang double elimination format, na nagbibigay kay Horo-Horo ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, ang masasayang panahon ay panandalian nang dumating ang kapatid ni Horo-Horo na si Pirika, na minarkahan ang pagtatapos ng kanyang magagandang araw. Nang makita ang kahabag-habag na sitwasyon ni Horo-Horo, agad na naramdaman ni Yo ang isang pakiramdam ng pagkakamag-anak sa kanya. Ang necromancer na ito ay kahanga-hanga, maaari niyang gawing isang buhay na nilalang ang isang skeleton, sa huli ay ginagawa itong isang blonde na kagandahan. Pinangalan ng Faust, siya ang pangalawang kalaban ni Yo sa mga preliminaries ng Shaman King. Bilang isang necromancer, ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa pagpapatawag ng mga kalansay. Sa kanilang unang pagkikita, ipinatawag ni Faust ang isang grupo ng mga kalansay na nakahuli kay Manta at nagsagawa ng live dissection sa kanya. Nagawa ni Yo na makalaya at iligtas si Manta, kahit na si Manta ay malubhang nasugatan. Galit na galit, walang takot na hinarap ni Yo ang skeleton army ni Faust, pinasok ang kanyang oversoul form at agad na binasag ang lahat ng skeleton. Nabasag niya ang skeletal shield ni Faust at nagtamo ng malubhang pinsala sa kanya. Gayunpaman, minaliit ni Yo ang lakas ni Faust. Ang libingan ay nagbigay ng walang katapusang supply ng mga buto para utusan ni Faust. Ang enerhiya ni Yo ay mabilis na naubos, habang si Faust ay gumaling sa likod ng isang pader ng mga kalansay. Nabulag ng galit, walang habas na sinumpa ni Yo si Faust ngunit bumagsak dahil sa pagod sa kalagitnaan. Sa kabila nito, tumanggi si Yo na sumuko, determinadong bayaran ang mga nanakit kay Manta. Naramdaman ang tamang sandali, naghanda si Faust na alisin si Yo.
Sa tabi niya, isang kalansay ang nagbago sa isang flesh and blood blonde na babae, ang kanyang oversoul, si Elisa. Humakbang si Ana para tumulong, ngunit pinigilan siya ng isang matigas na ulo na si Yo, na nagpumilit na matalo ng personal si Faust. Nang marinig ni Yo na tinawag niya ang kanyang minamahal na nilikha na isang puppet lamang, nagalit si Faust at inutusan si Elisa na salakayin si Yo ng mabangis. Si Elisa ay walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na asawa, na pinatay ng mga tulisan. Sa sobrang kalungkutan, si Faust ay bumaling sa necromancy. Gayunpaman, naniniwala si Yo na hindi nito nabigyang katwiran ang walang ingat na pananakit ni Faust sa iba. Ang gayong tao, ang sabi ni Yo, ay hindi karapat-dapat na maging Shaman King. Itinuon niya ang kanyang natitirang lakas sa dulo ng kanyang espada at binasag si Elisa sa isang hampas. Pagkatapos ay bumagsak si Yo dahil sa pagod, at ang kanyang oversoul na estado ay inilabas. Si Yo ay natalo sa laban. Sa sandaling nangangarap na maging isang tamad na tao, nadama ni Yo ang isang hindi pa nagagawang ayaw na tanggapin ang pagkatalo. Hindi niya kailanman hinanggad ang kapangyarihan. Bagamat tapos na ang laban, hindi pa handa si Faust na pabayaan ang mga bagay-bagay. Inipon niya ang kanyang kapangyarihan sa isang higanteng kalansay na tumama kay Yo. Sa kritikal na sandali na ito, isang figure ang kumislap, at ang higanteng kalansay ay gumuho. Lumabas si Tao Ren sa eksena, at siya ang susunod na kalaban ni Yo. Hawak ang kombinasyong sandata ng martilyo at malaking espada, ang anyo ng oversoul ni Ren ay napakalakas. Sinusugod ni Ren si Yo, na pinilit siyang pamwesto sa isang defensive position sa kanyang mga agresibong pag-atake. Gayunpaman, kahit na nag-teleport siya sa likod ni Yo, na-block pa rin ang kanyang mga pag-atake. Sinamantala ni Yo ang panandaliang paglipas ng focus ni Ren, sinimula ni Yo ang kanyang counterattack, ngunit pinawalang bisa din ito ni Ren. Sa kabila ng matinding offensive at defensive na labanan, ang enerhiya ni Ren ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkaubos. Muli niyang binago ang kanyang oversoul at sinusugod si Yo. Pagharap kay Ren, na ang antas ng enerhiya ay mas mataas kaysa sa kanya, halos hindi napigilan ni Yo ang mga pag-atake. Si Bosson, na lumitaw, ay hinampas si Yo sa lupa, ngunit hinaranggan din ni Yo ang malakas na welga na ito. Pagkatapos ng round na ito, gayunpaman, nagkaroon ng malinaw na agwat sa kanilang mga antas ng enerhiya. Gamit ang kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, nakakita ng isang depekto sa pamamaraan ni Basin. Pinayuhan niya si Yo kung paano mabisang umiwas, na nagpapahintulot kay Yo na maghatid ng isang tiyak na atake na bumasag sa oversoul ni Ren. Si Ren, na ayaw tumanggap ng pagkatalo, ay hindi kayang matalo sa lahat ng bagay. Ipinatawag niya ang kanyang mount at sumanib sa espiritu ng pinakamalakas na kabayo, na dating kabayong pandigma ni Bosson. Ang pagsasanib ay gumawa sa kanya ng napakalakas, na katumbas ng antas ng kanyang enerhiya kay Yo. Ang lahat ay dumating sa isang huling atake. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinubukan ni Yo na i-materialize si Amid Amaro upang matugunan ang pinakamalakas na welga ni Ren. Pagkatapos ng napakalaking pagsabog ng enerhiya, parehong bumaba ang antas ng enerhiya ni Ren at Yo sa zero, at pareho nilang inilabas ang kanilang oversouls. Hindi malinaw kung sino ang nanalo. Buti na lang at nandoon si Silva. Idineklara niyang draw ang laban, at parehong sumulong sa pangunahing paligsahan ng Shaman King, na nakaharap sa mga shaman mula sa buong mundo, kabilang ang maalamat na tao. Pansamantalang nananatili si Ren sa bahay ni Yo. Bilang isang batang lalaki na nagdadala ng misyon ng kanyang pamilya, naranasan ni Ren sa unang pagkakataon kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng mga kaibigan. Gayunpaman, ang masasayang panahon ay palaging maikli, at sa kalaunan ay dapat na umuwi si Ren upang lutasin ang mga bagay sa kanyang pamilya. Hindi pa ako nakakita ng ama na ganito. Hindi lamang niya ikinulong ang kanyang sariling anak na babae ngunit nagtatakda din ng mga sangkawon ng mga zombie laban sa kanyang anak. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Tao Ren, ang paghawak sa mga zombie na ito ay hindi isang problema. Pumasok siya sa kanyang oversoul form at madaling natalo ang ilang sundalong zombie hanggang sa lumitaw ang kanyang ama, si Tao En. Ang mabigat na si Bosson ay tila langgam sa kanyang harapan. Galit na galit si Ren pagkakita sa kapatid niyang nakakulong sa malayo, lalo na nang malaman niyang pinatay ng kanyang ama si Pyren para ilabas ang galit dahil ipinagtanggol silang dalawa ni Yo.
Hindi na ito matitiis ni Ren at nangakong pagbabayaran ang kanyang ama. Gayunpaman, para kay Tao En, ang kanyang sariling anak ay masyadong mahina upang magdulot sa kanya ng anumang pinsala. Walang puso, ikinulong ni Tao En ang kanyang mga anak sa piitan at isinailalim sila sa hindi makataong pagpapahirap. Nawawala na ng pag-asa si Jun, ngunit hindi iyon nakikita ni Ren. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumalaban mag-isa. Sa kritikal na sandali na ito, tumakbo si Boson para humingi ng tulong kay Yo. Ang lahat ay agad na tumungo sa China nang matanggap ang balita. Pagkatapos mag-scouting ni Tokojiro at Amid Amaro, nakita nilang desyerto ang compound ng Tao family, malamang na isang bitag. Ngunit kahit na mapanganib ang hinaharap, walang makakapigil sa kanilang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Pagpasok sa silid, agad silang hinarap ng 5 magkakaibang zombie, bawat isa ay isang lihim na sandata na nirefine ni Tao En. Ang mga zombie na ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at si Ryan Osake ay mabilis na nalulula. Kung hindi dahil sa napapanahong pagliligtas ni Horo-Horo, maaaring napatay silang lahat sa lugar. Nang makita ang lakas ng kalaban, nagmamadaling pumunta si Yo sa piitan para iligtas sina Ren at Jun. Noong una, gusto niyang umalis sila ng mabilis, ngunit pinilit ng matigas na ulo na si Ren na talunin ang sariling ama. Ito ang kanyang kinahuhumalingan sa mahabang panahon. Si Ren ay pinalaki mula sa murang edad na may walang awa na doktrina ng muling pagbuhay sa Tao family sa anumang paraan. Maraming inosenteng tao ang namatay dahil sa kanya at sa kanyang ama. Sa pamamagitan lamang ng pagtalo sa kanyang ama ay masisira niya ang magulong paniniwala ng Tao family. Ayaw idamay ni Ren si Yo. Kung ang pagkahumaling niya ang dahilan para masaktan si Yo, habang buhay niyang pagsisisihan. Gayunpaman, bilang isang kaibigan, paanong hindi pumasok si Yo para tumulong? Yo. Gaano kalakas ang mga zombie na nilikha ng martial arts master na si Shamon? Si Ryan Osake ay binugbog sa hindi kilalang kapalaran, at si Horo-Horo ay nananatiling walang malay. Maging ang makapangyarihang Ren at Yo ay passively lamang na makakapagtanggol laban sa mga kombinasyong atake ni Shaman dahil ang bilis ng kalaban ay masyadong mabilis para sa kanilang pagre-react. Buti na lang at inayos ni Jun si Pyren at saktong dumating. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang ama, tila nag-transform si Jun, hindi na nagtimpi. Ipinasya niyang hindi na muling sasaktan ng kanyang ama o ang kanyang kapatid. Sa mga enchantment ni Jun, lumundag ang bilis at lakas ni Pyren. Ginamit ni Shaman ang parehong nakamamatay na galaw na nakatalo noon kay Pyren, ngunit sa pagkakataong ito, iniwasan ito ni Pyren. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit ni Pyren ang kanyang panapos na galaw upang talunin si Shaman. Ang mapagpasyang aksyon ni Jun ay nakagulat kay Yo, Ren, at sa iba pa, ngunit hindi pa tapos ang labanan. Naghihintay si Tao En sa tuktok ng tore. Matagal nang naghihintay si Tao En. Ang kanyang napakalawak na tangkad ay bumulaga sa lahat. Sa lakas lang ng isang daliri ay nagpalipad na siya sa grupo. Sinubukan nina Horo-Horo at Ryan Osake na mag-counter-attack sa kanilang oversoul forms ngunit naitulak sila ng daliri ni Tao En. Sinubukan ni Pyren ang palihim na pag-atake ngunit nabigong magdulot ng anumang pinsala. Dahil sa sampal ni Tao En, nawalan ng kakayahan si Pyren. Sa pagharap sa kanyang rebelding anak, walang awang inatake siya ni Tao En. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Yo ang suntok para kay Ren, na nagdusa ng matinding sakit mula sa malakas na puwersa. Lahat ng kaibigan niya ay hinarap ng kanilang ama. Gusto ni Tao En na harapin ng kanyang anak ang realidad, ngunit muling tumayo ang lahat para labanan siya. Hindi maintindihan ni Tao En kung bakit napakatanga ng mga taong ito, handang isakripisyo ang kanilang sarili para sa iba. Ang hindi niya nalalaman, na ang pagkakaibigan ang pinakamalakas na puwersa. Inis at nahihiya, inilunsad ni Tao En ang isang buong lakas na strike sa kanyang anak. Ngunit sa sumunod na segundo, dumaan ang kamao niya sa katawan ni Ren. Sa loob ng mahabang panahon, sina Ren at Jun, sa ilalim ng pananakot ng kanilang ama, ay pinilit na lumaban gamit ang lakas, hindi na pagtanto na ang kanilang nakakasalamuha ay talagang isang oversoul, at ang lalaking ito ay ang kanilang tunay na ama. Ang oversoul ng taong ito, isang dragon body, ay isang dragon na nabuo ng mga espiritu ng Tao family.
Ang katawan ni Tao N ay nababalot ng mga token, dahil siya, nataglay ang kalooban ng pamilya Tao, ay dapat palaging konektado sa mga espiritu ng kanyang mga ninuno. Ito rin ang magiging misyon ni Tao Ren. Kung ang mapanghimagsik na anak na ito ay maglakas loob na suwayan ang ulo ng pamilya, kahit na ito ay sarili niyang anak, handa si Tao N na magpatupad ng disiplina. Gayunpaman, si Ren ay walang takot, na nagpasya na sundin ang kanyang sariling landas at itaguyod ang kanyang sariling mga paniniwala. Sa gulat ni Tao N, inipit ni Basin ang Oversoul Dragon sa lupa gamit ang isang suntok. Ang tunggalian ng Oversouls ay hindi tungkol sa lakas kundi isang paligsahan ng mga paniniwala. Maliwanag, nag-aalinlangan ang paniniwala ni Tao N. Bagamat determinado na ang resulta, hindi pa rin nasisiyahan si Tao N. Sa sandaling iyon, lumitaw ang lolo at ina ni Ren at tinapos ang drama. Ang isang buhay at kamatayang labanan ay naging isang marangyang hapunan, na nag-iiwan sa lahat na nataranta at naghihinala na ang pagkain ay maaaring may lason. Sa katotohanan, matagal nang nauunawaan ng lolo ni Ren na ang Tao family ay hindi maaaring magpatuloy tulad ng dati, ngunit kailangang umunlad sa panahon at magpatibay ng isang pananaw sa pag-unlad. Umaasa siya na sa pamamagitan ng laban na ito, mabitawan ni Tao N ang kanyang mga kinahuhumalingan at masaya rin siya na maraming mabubuting kaibigan si Ren. Kaya natapos ang paglalakbay ng Tao family. Nakatakdang bumiyahe ang grupo sa Tokyo para lumahok sa paligsahan ng Shaman King. Sa pagpunta sa Japan, naabutan ng ama ni Ren at ibinigay ang heirloom silver sword ng pamilya kay Ren. Ito ang unang pagkakataon na nagbukas siya sa kanyang anak, umaasa na gagamitin ni Ren ang espadang ito para iukit ang sarili niyang kinabukasan. Matapos tulungan ni Yo si Ren sa mga isyu ng kanyang pamilya, sa wakas ay bumalik ang lahat sa Tokyo. Tanging ang mga nakapasa sa preliminaries ang maaaring lumahok sa pangunahing paligsahan ng Shaman King. Labis na nalungkot si Yo sa nalalapit na paghihiwalay sa kanyang mga kaibigan. Bagamat kadalasan ay malupit si Ana, siya ang pinakamahirap na pakawalan si Yo nang dumating ang sandali ng paghihiwalay. Dumating ang araw ng pangunahing kompetisyon. Si Yo, kasama sina Ryan Osake at Horo na nakapasa sa preliminaries sa loob ng isang araw, ay ganap na naghanda. Hindi nila akalain na kasing sikip ng isang festival ang registration site. Nakatagpo muli ng tatlo si Ren, at ngayon ay opisyal na muling nagsama ang apat na malalapit na kaibigan. Habang nag-aantay sa pagsisimula ng kompetisyon, nakatagpo sila ng hindi inaasahang panauhin, si Asaha Doji. Ang lalaking nauna sa kanila, na nagpapahayag ng kanyang sarili bilang magiging hari, ay ang dakilang Onmyoji, si Asaha Doji. Sa pagharap sa pagsuway ni Horo, walang awang sinaktan siya ni Doji ng isang suntok. Masyadong mabagal mag-react ang lahat. Ang napakalaking espiritu ng apoy ay nanaig sa kanila, na nagpapahirap sa paghinga. Si Ren, na ayaw tanggapin ito, ay naglunsad ng isang counterattack, ngunit madaling naiwasan ng espiritu ng apoy. Nang makita ito, kinutya ni Doji si Ren dahil sa pagiging mapusok. Inihayag din ni Doji na alam niya ang tungkol sa mga insidente sa Tao family, na sinasabing bilang magiging hari, alam niya ang lahat. Hindi lamang siya personal na makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga tagasunod ay napakahusay din. Gayunpaman, nagpakita si Doji ng partikular na pag-aalala para kay Yo, pinayuhan siyang maging mas malakas ng mabilis bago umalis. Susunod, ang grupo ay malapit nang sumakay sa isang eroplano na ginawa ng mga tradisyonal na pamamaraan ng Patch Tribe upang maglakbay patungo sa lugar ng kompetisyon. Dahil nasa iisang biyahe silang lahat, hindi maiwasan ni Yo na patuloy na tumingin kay Doji, na tumugon naman ng maaraw ng ngiti. Biglang dumating ang isang anunsyo mula sa pinuno ng Patch Tribe na nagsasabing malapit nang mawala ang eroplano. Kakailanganin ng mga kakumpetensya na makarating sa Patch Village sa loob ng 3 buwan. Sa sandaling natapos ang anunsyo, ang eroplano ay agad na nawala, na nagdulot ng isang sandali ng kawalan ng timbang na nagdulot ng pagkataranta ng lahat. Inihanda ni Horo na gamitin ang kanyang oversoul para dumausdas pababa. Hindi tulad ng pagkataranta ng iba, ginamit ni Doji ang espiritu ng apoy upang buhatin ang kanyang koponan, kinukutsa si Yo at ang iba pa sa pag-hitch ng isang sakay, lalo na't mauubusan ng enerhiya si Horo bago makarating sa lupa. Buti na lang at nanatiling kalmado sina Yo at Ren. Ang pagpanik ay magpapalolo lamang ng mga bagay. Hindi lahat ay maaaring lumipad tulad ni Doji. Ang kompetisyon ay isang pagsubok kung sino ang mananatiling kalmado sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Bago lumapag, na-activate ng lahat ang kanilang oversoul at nakaligtas sa pagkahulog. Maginhawang dumaong sila sa tabi ng isang kalsada. Binanggit ni Ryan Osake na mayroon pa rin siyang hindi nagamit na espesyal na galaw.
Sa tulong ng isang mabait na tiyuhin, nakarating sila sa isang bayan upang hanapin ang lokasyon ng Patch Village. Sa halip na hanapin ang Patch Tribe, natuklasan nila ang isang katutubong awit ng Seminole Tribe na nagsasabing ang Patch Tribe ay mga demonyo, na ikinalito ng lahat. Mas makakatulong kung magtanong sa isang tao mula sa Seminole Tribe. Noon lang, isang babae mula sa Seminole Tribe ang hamarang sa kanilang dinadaanan, na humiling kay Yo na itigil ang paghahanap sa Patch Tribe. Nang tumanggi si Ren, tinawag niya ang isang grupo ng mga manika na umatake sa kanila. Habang papalapit ang mga manika, sila ay naging mga multo na pumutol sa mga paa ni Ren at ng iba pa. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay agad na naibalik. Sinabi ng babae kay Yo at sa iba pa na ang mga pinsala ay peke, ngunit ang sakit ay totoo. Ipinaliwanag niya na ang sakit ay dulot ng mga pinsalang dala ng Patch Tribe. Pagkatapos, hinila niya si Yo at ang kanyang grupo sa mga alaala ng Seminole Tribe. 500 taon na ang nakalilipas, isang miyembro ng Patch Tribe na nagpahayag ng kanyang sarili bilang magiging hari ang humiling ng pagpapasakop ng Seminole Tribe. Sa isang galaw lang, napatay niya ang Seminole Tribe. Pagkatapos, tinawag niya ang espiritu ng apoy upang patayin ang natitirang mga tao. Bagamat iba ang kanyang hitsura, sigurado ang lahat na siya si Doji. Ang babae, nang malaman ang pagkakaroon ni Doji at na sila ay kanyang mga kaaway, ay hindi na sila ginulo. Inimbitahan pa niya sila sa kanyang tahanan at ibinahagi kay Yo ang lahat ng impormasyon tungkol sa Patch Tribe. Kinabukasan, habang pinapanood niyang umalis si Yo at ang iba pa, nakaramdam siya ng pag-asa na makapaghiganti sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi siya mabubuhay upang makita ang araw na iyon. Ang mga kuko ng espiritu ng apoy ay tumusok sa kanyang katawan. Sa sandaling nakita niya ang espiritu ng apoy, alam niya na ang lalaking ito ang sumira sa Seminole Tribe 500 taon na ang nakalilipas. Sa katunayan, ang muling pagkakatawang tao ni Doji sa Patch Tribe ay para lamang makuha ang espiritu ng apoy. Ang Seminole Tribe ay collateral damage lamang. Ngunit sa oras na napagtanto ito ng babae, huli na ang lahat. Tinupok ng apoy ng espiritu ng apoy ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang mga magulang ng batang ito ay pinatay lamang ng isang misteryosong tao. Gusto niyang maghiganti, ngunit isang sulyap lang ng misteryosong tao ang nakabasag ng buong tapang niya. Ngayon, ang batang lalaki ay muling nagalit sa mga maling tao. Ilang sandali lang ang nakalipas, habang si Yo at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap sa Patch Village, hinarang sila ng isang batang lalaki na may berdeng buhok. Ang pangalan niya ay Diet Hell, at gusto niyang sumali sa team ni Yo para pumunta sa Patch Village. Si Horo-Horo, sa paghihinalang may nangyari, ay nagpa siya na subukan siya. Gayunpaman, mabilis na inilunsad ni Diet Hell ang isang espiritu na nakakabit sa isang kristal na palawit patungo kay Horo-Horo. Lumapit si Ren upang tumulong, ngunit kapwa sila ni Horo-Horo ay agad na natalo ng mabigat na lakas ni Diet Hell. Inakala ni Diet Hell na maaari na siyang opisyal na sumali sa koponan ni Yo, ngunit mariing tumanggi si Yo. Hindi niya matanggap ang isang taong nanakit sa kanyang mga kaibigan. Si Diet Hell ay naging desperado na sumali sa koponan sa anumang paraan at, sa kanyang kasabikan para sa pag-apruba, inatake si Yo. This time, totoong nagalit si Yo. Pumasok siya sa kanyang oversoul state at binasag ang pendant ni Diet Hell. Sa pag-aakalang susuko si Diet Hell, nagulat si Yo nang si Diet Hell, malayo sa galit, ay talagang natuwa. Kailangan niya ng teammate na tulad ni Yo. Para mapabilib si Yo, ginamit niya ang ultimate move niya. Ang kanyang oversoul pendant ay gumalaw sa bilis ng liwanag at bumuo ng isang napakalaking istruktura sa hangin. Nena! Kukuji! Nadismaya si Diet Hell na ang kanyang ultimate move ay napakadaling na labanan. Gayunpaman, naramdaman ni Yo na natalo si Diet Hell dahil gulong-gulo ang kanyang isip, na pumipigil sa kanya na lubos na magamit ang kanyang oversoul. Sinuntok ni Yo si Diet Hell para magising, na nagudyok sa kanya na ibunyag ang kanyang nakaraan. Minsan ay nagkaroon siya ng masayang pamilya, ang kanyang ama ay isang nangungunang detective sa London, at ang kanyang ina ay maganda at maamo. Ngunit pagkatapos, nagsimula ang kanyang bangungot nang lumitaw si Doji sa kanyang tahanan at kinuha ang lahat. Sa harap ni Doji, pakiramdam niya ay wala siyang gaanong halaga. Kaya naman desperado si Diet Hell na sumali sa team ni Yo, umaasang gagamitin ang lakas ng team para talunin si Doji. Dahil iisa ang kalaban nilang lahat, nagkakaisa silang pumayag na sumali si Diet Hell sa team. Samantala, nalaman ng lolo ni Yo sa Japan ang paglitaw ni Doji at agarang ipinatawag si Ana.
Iniabot niya sa kanya ang isang lihim na aklat na kayang talunin si Doji, na nagdokumento ng lahat ng spells ni Doji. Ang aklat ay naglalaman ng mga selyo para sa dalawang makapangyarihang Shikigami, ngunit upang makuha ang kapangyarihan ni Doji, wala silang pagpipilian kundi basagin ang mga selyo. Agad na kinuha ni Ana ang Shaman's Book upang matutunan ang mga kaukulang spells. Mabilis niyang pinagkadalubhasaan ang isang bagong kasanayan upang muling isil ang Shikigami. Ang pagkasira ng selyo ng Shikigami ay nagdulot ng backlash laban kay Doji, ngunit ang pinsala ay maliit para sa kanya. Kaya, kinuha ni Ana ang Shaman's Book at nagtungo sa kinaroroonan ni Yo. Samantala, ang bagong espiritu ni Diet Hell, na sobrang cute, ay naging paborito ng koponan, na naging dahilan upang magselos si Kororo at tumakas sa bahay. Kung wala si Kororo, muntik nang mahulog si Horo-Horo sa kanyang kamatayan, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng isang ranger. Matapos mawala ng malay sa loob ng 3 araw, si Horo-Horo, na may sugat na binti, ay humayo upang hanapin sina Kororo at Yo. Nalaman niya na ang isang mabangis na brown na oso ay nasa malapit, pag-alit sa mga tao dahil sa mga nakaraang pinsala mula sa mga poachers. Malayo sa pagkatakot, si Horo-Horo, na nakasuot ng kasuotan ng kanyang tribo, ay hinanap ang oso. Naisip ng ranger na ito ay pagpapakamatay. Hindi nagalit si Horo-Horo dahil, sa kanyang pananaw, lahat ng hayop ay mga banal na nilalang na karapat-dapat sa paggalang. Tungkulin niyang hikayatin ang oso na lumayo sa mundo ng mga tao at bumalik sa malalalim na kabundukan. Sa katunayan, naramdaman ng oso ang katapatan ni Horo-Horo at naging masunurin. Gayunpaman, sa wakas ay binawian ng buhay ng poacher na dati nang nasugatan ang oso. Galit na galit, gusto ni Horo-Horo na magbayad ang poacher, ngunit nagsimulang barilin ng poacher ang mga tao. Sa kabutihang palad, ginamit ni Horo-Horo ang kanyang ice armor para harangin ang mga bala. Hindi pinatay ni Horo-Horo ang mga poachers, pinalamig niya sila, iniwan silang harapin ang legal na parusa, at pagkatapos ay tahimik na umalis. Ang pangyayaring ito ay nagpalakas sa pasya ni Horo-Horo na maging Shaman King at lumikha ng isang santuwaryo para sa mga likas na nilalang. Matapos maabutan at makatanggap ng pambubugbog mula kay Ren dahil sa pagkaligaw, muli silang umalis at narating ang mga guho ng Patch Village. Gayunpaman, sa sandaling makapasok sila sa mga guho, pinigilan sila ng isang grupo ng mga tao. Ang lalaking may pakpak na ito ay inapo ni Dracula at ang una sa mga nasasakupan ni Doji na nakatagpo niyo at ng kanyang grupo. Gayunpaman, nasaksihan din nila ang kalupitan ng mga alagad ni Doji sa unang pagkakataon. Dahil ang kanyang kasama ay kahawig ng kanyang sariling imahe ng vampira, pinatay niya ito. Ang natitirang bahagi ng koponan ni Dracula ay mahinahong pinanood ang lahat ng nangyayari, na nagpapakita kung gaano kalamig ang loob ng mga nasasakupan ni Doji. Matapos makitungo sa kanyang teammate, agad na inatake ni Dracula si Diet Hell. Dumating si Ryan Osake para alalayan siya, ngunit kakaiba ang bilis ni Dracula, at pinutol pa niya ang bagong hairstyle ni Ryan Osake. Si Dracula ay naghanda sa susunod na pag-atake kay Horo-Horo, ngunit pinaalis ni Ryan Osake si Dracula, ipinahayag, ang isang ulo ay maaaring putulin, ngunit ang isang hairstyle ay hindi dapat magulo. Maaaring damaloy ang dugo, ngunit hindi dapat mawala ang espiritu. Muling sinugod ni Dracula si Ryan Osake, ngunit sinalubong ito ng kamao ni Ryan Osake. Ang galit na si Ryan Osake ay hindi mapigilan, at ang kanyang guardian ghost ay kakilakilabot. Ginawang mga spike ni Dracula ang kanyang mga pakpak at sinugod si Ryan Osake, na mahinahong sumalungat sa kanyang Yamato no Orochi. Gayunpaman, ang durog na dugo ay naging hindi mabilang na mga paniki na kumagat kay Ryan Osake. Sinubukan ni Yo na tumulong ngunit pinigilan siya ni Diet Hell, na nakagat at kontrolado ni Dracula. Natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa isang napakahirap na sitwasyon. Nang makitang tiyak na ang tagumpay, umalis ang iba pang mga kasamahan ni Dracula. Inihayag ni Dracula sa grupo na ang kumokontrol kay Diet Hell ay ang kanyang pangunahing kaaway, isang vampire hunter, na naging guardian ghost ni Dracula sa ilalim ng patnubay ni Doji. Nang malaman ito, agad na tumigas ang mga mata ni Yo, tiniyak ang kanyang mga kasama na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Sa pagharap sa pag-atake ni Dracula, ang tatlo ay nakakagulat na naglunsad ng counterattack nang hindi isinasaalang-alang ang kaligtasan ni Yo. Dahil dito, inutusan ni Dracula si Diet Hell na patayin si Yo.
Nagising na niyo ang self-awareness ng kanyang guardian ghost. Ang pagkakaunawaan ng magkakaibigan ay nagpahintulot sa kanila na maunawaan ang plano niyo ng maaga. Sa ilalim ng patnubay ng lolo ng Asakura, sa wakas ay ginamit ni Ryan Osake ang kanyang mga bagong natutunang kasanayan. Parehong naubos nina Dracula at Ryan Osake ang kanilang lakas. Hindi tulad ni Dracula, si Ryan Osake ay may suporta ng mga kaibigan. Naghanda si Yo na magtanong kay Dracula ng impormasyon tungkol kay Doji. Isang mekanikal na anghel ang tumusok kay Dracula, at napapanood lamang ni Yo si Dracula na naging abo. Bilang ang tanging grupo na may kakayahang makipaglaban kay Doji, ang Angel Team X-Laws ay hindi umapila kay Yo, lalo na ang kanilang pinuno na si Marco, na palaging nagsasalita sa pangalan ng Diyos ngunit likas na mayabang. Gayunpaman, walang ibang mga pagpipilian sa ngayon. Pansamantalang nagsama ang dalawang squad dahil lahat ng miyembro ng Angel Team ay sinumpa ang mga kaaway ni Doji, kaya medyo pabor sila kay Diet Hell. Maya-maya lang ay lumitaw ang dalawa sa mga subordinate ni Doji. Si Bill ay nakipaglaban sa kanyang Oversoul laban sa Angel Team. Kalmadong ibinunot ni Marco ang kanyang baril nang pumasok ang Angel Team sa combat mode. Inilunsad nila ang 7 Mecha Angels, ang kanilang paraan ng pag-activate ng Oversoul sa pamamagitan ng pagbaril. Ang makapangyarihang mga anghel na ito ay tumugma sa espiritu ng apoy ni Doji. Handa si Marco na patayin si Bill, ngunit natural na hindi makatayo si Yo nang walang ginagawa. Sa pagharap sa isang salamangkero sa antas ng Diyos, alam ni Yo na siya ay higit na kalaban ngunit buong tapang pa ring sumugod. Sa labanang ito, muling nabali ang Haro sa May. Hindi tayo makakapagplano ng magkasama kung hindi tayo magkapareho ng iniisip, sabi nga ng kasabihan. Si Marco, kasama ang kanyang Angel Team, ay umalis. Samantala, dumating sa pinangyarihan sina Manta at Ana. Hindi pa nahahanap si Yo pero nakasalubong nila si Doji. Napagtanto ng matalinong si Ana na alam ni Doji na taglay niya ang aklat ng shaman. Sa totoo lang, umaasa si Doji na mabilis na matututo si Yo mula sa aklat upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan, kaya isulong ang kanyang sariling mga plano. Hindi siya interesado sa shaman's book kundi kay Ana mismo. Sinampal ni Ana si Doji na umamin na mayroon siyang espiritu. Bukod sa nanay niya, wala pang nanakit sa kanya ng ganoon. Sa isa pang tala, nalaman ni Yo ang tungkol sa Star Sanctuary mula kay Bill, na siyang huling pagsubok din ng unang yugto ng kompetisyon. Ang grupo ay nagtungo sa santuaryo. Ngunit sa paghakbang sa santuaryo, nahulog si Yo sa isang nakakalito, parang panaginip na mundo. Nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid na bato. Ipinaalam ni Silva kay Yo na nakarating na siya sa Patch Village. Ang dakilang espiritu ng Star Sanctuary, na naging sanhi ng pangitain ni Yo, ay ang destinasyon para sa lahat ng kaluluwa, na naglalaman ng 4.6 bilyong taon ng mga alaala ng Earth. Ang mga mahina sa espiritu ay maaaring mawala ang kanilang mga kaluluwa kapag nakita ang dakilang espiritu. Ang lakas ni Yo ay kinilala ng hari ng espiritu, at nakapasa rin sa pagsusulit sina Horo at Ryan Osake. Si Ren ay hindi lamang nananatiling mulat nang makita ang dakilang espiritu ngunit patuloy na nakatitig dito. Walang awa ang babaeng ito. Nagawa niyang bumili ng keychain na nagkakahalaga ng $380 sa halagang 380 yen, kaya siya ang ultimate bargainer. Talagang ikinagulat ng lahat ang appearance ni Ana. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang kakaibang lalaki na nagngangalang Chocolove. Ingat na ingat si Ren sa kanya, kaya kailangang ipaliwanag ni Chocolove ang kanyang pakay. Ang ikalawang round ng kompetisyon ay isang 3-on-3 team elimination match, at ang mga nakaligtas sa round na ito ay pinangungunahan na ng 3 pangkoponan na may mga salamangkero sa antas ng Diyos. Kinailangan ni Chocolove na sumali sa team ni Yo para magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Alam ang sitwasyon, nagpa siya si Ren na hayaan sina Chocolove at Horo na sumali sa kanyang sariling koponan. Nang tila umayos na ang mga bagay, muling nagpakita si Faust. Bilang bangungot ni Manta, sa pagkakataong ito ay walang ginawang masama si Faust, sa halip ay nakiusap kay Yo at sa iba pa na hayaan siyang sumali sa koponan. Nais lamang ni Faust na makita muli ang kanyang asawa, at kapag nag-iisa, siya ay maaalis kung hindi siya makakabuo ng isang koponan, mawawala ang kanyang tanging pagkakataon na maging Shaman King at buhayin ang kanyang asawa. Napakataas din ng kakayahan ni Ana sa pagwawagi sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagpayag kay Faust na sumali, matapat niyang paglilingkuran siya.
May isa pang mahalagang gawain si Ana sa paglalakbay na ito, ibigay ang aklat ng shaman kay Silva para tulungan ang Patch Tribe na lumaban kay Doji. Nag-aalala si Silva na kung wala ang Shaman's Book, hindi makakalaban ni Yo si Doji. Hindi niya alam, kabisado na ni Ana ang buong lihim na libro at pinaamo pa niya ang Shikigami ni Doji, sina Zenki at Goki. Opisyal na nagsimula ang ikalawang round ng kompetisyon ng Shaman King. Lahat ay lumipad papunta sa venue, excited maliban kay Ren. Ang buong Tao family ay dumating ng buong lakas upang suportahan siya, na ikinahiya ni Ren. Ayon sa tournament draw, makakalaban ng team ni Ren ang team ni Yo sa second round. Anuman ang kalaban, determinado si Yo na ibigay ang lahat. Nagsimula ang mga laban sa elimination ng koponan ng Shaman King, kung saan ang koponan ni Ren ay unang humarap sa Earth team ni Doji. Hinayaan ni Ren si Chocolove na pangasiwaan ang mas mahinang Boss Brothers habang naghahanda siyang harapin ang leader ng kalabang koponan. Habang sinisimula ng referee ang laban, inilunsad ng magkapatid na boss ang kanilang malalakas na galaw kay Chocolove, sa pag-aakalang sila ang may kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay walang kahirap-hirap na hinihigop ng Jaguar ni Chocolove. Nang masukat ang lakas ng mga kalaban, pinakawalan ni Chocolove ang kanyang panapos na galaw, na agad na napabagsak ang magkapatid na boss. Sumunod ay ang pinuno ng Earth Team, muling tumayo ang taunang magkapatid na boss, na kontrolado ng Guardian Ghost ni Peyote na nagmamay-ari sa kanila, na hinuli si Chocolove. Sa pagharap sa panibagong pag-atake ng magkapatid na boss, madaling umiwas si Chocolove at naghanda pa nga ng palihim na pag-atake kay Peyote. Gayunpaman, inilabas ni Peyote ang kanyang manika ng kalaka upang neutralisahin ang pag-atake. Ang manika ng kalaka, isang simbolo ng Mexican Day of the Dead na nag-uugnay sa buhay at kamatayan, ay kumakatawan sa isang natatanging estilo ng pag-atake, ngunit hindi umatras si Chocolove. Sa kabila nito, ang patuloy na pag-atake ng magkapatid na boss ay lubhang nasugatan si Chocolove. Desidido siyang huwag sumuko, na inalala ang kanyang nakaraan nang masaksihan niya ang pangbabaril sa kanyang mga magulang at ang kanyang buhay sa lansangan bago maging miyembro ng gang. Nagbago ang kanyang buhay matapos makilala ang kanyang mentor, na hindi lamang nagpasa sa kanyang pinakamamahal na Guardian Ghost, si Mike, kundi nagturo din sa kanya ng lahat ng kanyang kakayahan sa pagpapatawa. Ang kanyang mentor ay pinatay sa kanyang harapan ng kanyang dating gang leader, na nag-udyok kay Chocolove na sumumpo na hinding-hindi niya hahayaang masaktan ang sinumang malapit sa kanya habang siya ay nabubuhay. Para suportahan ang kanyang mga kasamahan, ginamit ni Chocolove ang kanyang finishing move. Ang pag-atake ay hindi nakapinsala kay Peyote, na malapit nang matuwa nang biglang tumawa ang lahat ng kanyang Guardian Ghosts. Ito ay isang katangian ng ngiti ng hangin, na nagiging sanhi ng Oversoul na mawala ng kontrol. Inubos ng teknik na ito ang lahat ng enerhiya ni Chocolove, iniiwan ang natitira kay Ren. Ang lakas ng suntok na ito ay nakamangha kay Ryan Osake at sa iba pa, dahil ang antas ng enerhiya ni Ren ay umabot na sa 5,721. Maging si Doji ay hindi maiwasang mamangha sa ganoong kabilas na pagtaas. Pagkatapos ng labanang ito, nakuha ni Chocolove ang pagkilala ng lahat. Susunod, haharapin ni Ren ang kanyang kalaban, si Yo. Nabaluktot ba ang kalikasan ng tao o nawala ang moralidad na naging dahilan ng pagkalanta ng dating matibay na hairstyle ng lalaking ito at damaloy ang mga luha ng panghihinayang? Ang kompetisyon ng Shaman King ay nagpapatuloy sa antas ng Diyos na Shaman Team XI na umaakyat sa entablado. Nakapagtataka, ang kanilang pinuno ay nakakulong sa isang aparato na tinatawag na Iron Maiden. Si Doji, naiintriga, pinapanood ang mga kakompetensya, alam na ang pinuno ng X-Laws na si Gian ay nasa loob ng kagamitang ito. Ang isa pang kawili-wiling katotohanan ay tungkol kay Diet Hell, na hinulaan ni Doji na sasali sa X-Laws 8 taon na ang nakararaan, kaya naman labis na nadurog ang puso ni Ryan Osake. Ang kanilang mga kalaban ay ang Egyptian team na si Niles, na nagtatampok sa unang mommy na si Khafre, Noct na kumokontrol sa mga pyramids at nagtataglay ng walang katapusang enerhiya, at ang kapitan na si Anatel na sumakop sa 100,000 alipin na espiritu. Ito ay isang mabigat na line-up na walang sinuman ang gustong harapin. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Gian at ipinadala si Diet Hell upang magsanay laban sa koponan ng Niles. Hindi nagpakita ng awa si Diet Hell, naglunsad ng isang malakas na pag-atake ng shuttle na tumagos sa pyramid ni Noct at ginutay-gutay ang mommy ni Khafre, ang medium para sa kanyang pagpapatawag.
Sa wakas, turn na ni Captain Anatel, na hindi maintindihan ang bilis ng pag-atake at agad na napasuko, na nag-iisang binaligtad ni Diethel ang buong koponan ng Niles. Malinaw na lumakas si Diethel sa panahong ito. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Diethel ang kanilang mga buhay, pinaginhawa si Nayo, Ryan Osake, at iba pa. Tumanggi si Anatel na aminin ang pagkatalo, inilabas ang kanyang Oversoul Wings of the Dead, kung saan ang mga espiritual na balahibo ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng hininga, na nagdulot ng kamatayan. Si Diethel, na kumokontrol sa isang palawit, ay naghahanda na wakasan si Anatel ng tuluyan, ngunit ang palawit ay huminto sa harap niya. Ang Guardian Ghost ni Diethel ay dismayadong nakatingin kay Diethel, na nabulag ng paghihiganti. Hindi na makatiis si Gian, ang ganyang Diethel ay hindi karapat-dapat sa X-Laws. Lumalabas ang enerhiya sa antas ng Diyos, na nagiging sanhi ng pag-vibrate ng prayer beads ni Ana. Habang nagbubukas ang mga kadena, ang maalamat na pinuno ng X-Laws, ang sorceress sa antas ng Diyos na si Gian, sa wakas ay nagpakilala. Ang napakagandang dalaga ay nakakulong sa isang nakakatakot na spike device, nagtitiis ng walang katapusang pasakit para tubasin ang mga kasalanan ng masamang mundo sa pag-asang makamit ang pandaigdigang kapayapaan. Sa sandaling ito, napaiyak si Marco, samantalang ang kanilang kalaban na si Anatel ay nananatiling emosyonal na hindi natitinag, nakatuon lamang sa pagtalo kay Gian at pagwawagi sa laban. Gayunpaman, agad na nakulong ni Gian si Anatel sa isang bakal na kulungan kasama ang kanyang Oversoul, si Shamash, ang Diyos ng hustisya na nagbigay ng mga unang batas sa sangkatauhan. Hinihimok ni Gian ang natitirang dalawang miyembro ng pangkat ng Niles na tanggapin ang pagkatalo, ngunit walang ingat silang sumusugod sa kanya. Pinayuhan sila ni Gian na sumuko muli, ngunit pinili nila ang kamatayan kaysa sa pagpapasakop. Nag-aatubili na bumalik si Gian sa Iron Maiden. Ang ikalawang laban ng Shaman King Elimination Round ay nagtatapos sa isang brutal na paraan. Paanong ang sweet na babae ay napakawalang awa? Tunay bang makatarungan ang hustisyang itinataguyod ng X-Laws? Hindi alam ni Yo. Ang alam lang niya ay kung magkakaroon ng Shaman King, parang siya mismo ang dapat kumuha ng papel. Ang susunod ay ang pangkat ni Yo na umakyat sa entablado. Ang kanilang mga kalaban ay ang Iceman team mula sa Russia, na nagtatampok kay Zorin na maaaring ipatawag ang mythical water sprite, si Pino na maaaring tumawag sa Diyos ng mga uwak, at ang Berserker na si Gunderson na ang medium ay isang Viking helmet. Ang mga kalaban ay malinaw na malakas, ngunit si Yo at ang kanyang koponan ay puno ng kumpiyansa. Oras na para ipakita ang resulta ng 2 buwan nilang pagsasanay. Tingnan mo itong 40-meter-long katana. Nang pumasok si Yo sa kanyang bagong Oversoul form, lahat ng tao sa paligid ay natigilan, maliban kay Doji na inaasahan ang pag-unlad na ito. Ang espada ng ninuno ng pamilya Asaha at ang aklat ng shaman ay inilabas. Siyempre, ang pinakamahalagang aspeto ay ang kakayahang matuto ni Yo at ang kalooban ni Amid Amaru, na nagpapahintulot sa kanya na magbago mula sa isang ordinaryong multo tungo sa espiritu ng espada, isang pagbabagong bihirang makita sa mundo ng mga multo. Habang inanunsyo ng referee ang pagsisimula ng laban, ang koponan ng Iceman ay sinusugod si Faust, na tila pinakamahina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo ngayon si Faust, na naputulan ng mga paa habang pinapagaling ang kanyang minamahal, sa mga prosthetic legs na gawa sa kalansay ng kanyang alagang aso. At saka, nagsimulang magsalita ang dating walang kaluluwang si Elisa. Ang koponan ng Iceman, na hindi pa nakakita ng ganoong kakaibang shaman, ay sabik na alisin ang necromancer na ito at walang pag-aalinlangan na pinakawalan ang kanilang pinagsamang finishing moves, na nagpaputok ng maraming ice spike. Pinoprotektahan ni Faust ang kanyang Guardian Ghost gamit ang kanyang sariling katawan, na ikinalito ng Iceman team sa kanyang kabaliwan. Pagkatapos ay naghanda silang ipantirya si Yo. Sa sandaling ito, si Faust ay nagalit, na nagpahayag na walang sinuman ang maaaring saktan si Yo maliban kung siya ay patay. 2 buwan bago nito, inimbitahan ni Yo at Ana si Faust na magtrabaho sa kanilang inkapalit ng pagtulong ni Ana sa kanya na ipatawag ang espiritu ng kanyang asawa at pagtuturo sa kanya ng Shaman's Book. Naunawaan ni Faust ang asensya ng necromancy, na lumikha ng isang ultimate oversoul sa pamamagitan ng pagtukoy sa obra maestra ng kanyang mga ninuno, ang artificial na demonyo, na ginagawang immortal si Elisa. Ipinagmamalaki ang kanyang paglikha, si Faust ay naglagay ng matinding presyon sa pinuno ng koponan ng Iceman, si Pino.
Gayunpaman, mabilis na nabawi ni Pino ang kanyang kalmado, alam na ang isang druid ay dapat mapanatili ang malakas na paniniwala. Naglunsad siya ng Ice Spike attack kay Yo, ngunit sinakripisyo ito ni Ryan Osake. Muling tumama ang moral ng Iceman team nang matuno ng nasusunog na enerhiya ni Ryan Osake ang kanilang ganap na 0-degree na Ice Seal. Na-block muli ang kanilang Ice Spike attack, ngunit ito ay isang diversion na sumasakop sa sneak attack ni Pino. Walang kahirap-hirap na binasag ni Ryan Osake ang yelo at itinapon palabas si Pino. Hindi umatake sina Ryan Osake at Faust dahil inutusan sila ni Yo na huwag, pero hindi ibig sabihin na madali silang target. Sa sobrang kakilakilabot ng dalawang subordinate ni Yo, malinaw na tumaas ang kapangyarihan ni Yo. Nakaramdam ng insulto kay Yo, inilunsad ni Pino ang isang Ice Spike attack sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang hamarang para harangan ang pag-atake para kay Yo, ngunit wala sa mga pag-atake ang maaaring makapinsala sa kanya. Tumayo si Yo, hinayaan ang kalaban na umatake. Nang ilunsad ng pangkat ng Icemen ang kanilang pinakamalakas na welga, ibinuka ni Yo ang kanyang mga kamay upang salubungin ito, na nanatiling hindi nasaktan. Ipinaliwanag ni Ana na ginamit ni Yo ang kanyang malambot na enerhiya upang harangan ang enerhiya ng Icemen. Nang makita ang pagganap ni Yo, nagkaroon ng realization si Pino. Inihanda niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, handang harapin ang pagkatalo ng walang pagsisisi. Ang Iceman team ay nagpakawala ng kanilang ultimate combined technique, na lumikha ng isang iceberg sa itaas ng arena. Ang iceberg ay sumugod patungo kay Yo, na sumugod at naghatid ng kanyang pinakamalakas na atake, perpektong tinapos ang laban. Ang surge in power ni Yo ay nagbigay ng pressure kay Ren. Ang aklat ng shaman ay talagang maalamat gaya ng nabalitaan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang lumikha ng sinaunang tekstong ito. Anong uri ng kapangyarihan ito na ginagawang alikabok ang isang hindi masisirang artifact sa isang iglap? Nahaharap kay Ren, na tumanggi lang na sumali sa kanyang koponan, gumamit si Doji ng isang maliit na trick para ihulog si Ren sa matinding takot. Samantala, pagkatapos ng laban, hinanap ni Yo si Diet Hell at tinanong siya kung kumusta siya sa Angel Team. Bagamat hindi gaanong sinasabi ni Diet Hell, naramdaman ng mapagmasid na si Yo na hindi maganda ang kalagayan ni Diet Hell. Gayunpaman, habang naghahanda si Yo na umalis, pinalibutan siya ni Marco, nangunguna sa pangkat ng Angel. Hindi lang malupit ang pakikitungo ni Marco kay Diet Hell kundi inakusahan din niya si Yo bilang isang espiya na ipinadala ni Doji. Akmang hahampasin ni Marco, pinigilan siya ni Gian. Tubos na pinapahalagahan ni Gian ang lakas ni Yo at umaasa siyang sasama siya sa kanyang koponan upang labanan si Doji, ngunit tumanggi si Yo. Ito ay labis na ikinalungkot ni Gian. Handa si Marco na ilabas ang pagkadismaya ng kanyang pinuno, ngunit taglay na ngayon ni Yo ang malaking kapangyarihan. Sa pamamagitan ng intervention ni Gian, tumayo ang magkabilang panig. Hayaang maayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa laban bukas. Ang laban sa susunod na araw ay nagtampok ng isang heavyweight showdown, ang X3 team ng X-Los laban sa Team Star ng Doji. Sa pagharap sa mabibigat na mga challenger, direktang pinawala ni Doji ang kanyang mga subordinate upang madagdagan ang hamon ng laban. Nagpahayag siya ng pagnanais na mapunta sa entablado ang lahat ng miyembro ng X-Los, na ikinagalit ng X3 team dahil hindi pa sila nakatagpo ng ganitong pagmamataas. Habang pinapagana nila ang kanilang oversouls, ang trio ay nagpatawag ng mga banal na mekanikal na anghel, bawat isa ay may higit sa 8,000 kapangyarihan. Gayunpaman, nakita ni Doji na nakakainip ito. Sa pagharap sa kanilang agresibong pag-atake, ipinatawag ni Doji ang espiritu ng apoy at agad na ikinalat ang kalaban, na agad na pinatay si Min. Ang natitirang mga miyembro ng X3 team ay walang emosyong pinanood ang kanilang kasama na naging abo, pagkatapos ay naglunsad ng pangalawang pag-atake. Ipinatawag ni Seven ang isang mekanikal na anghel at sinugod si Doji, para lamang agad na napatay ng espiritu ng apoy. Alam ni Diet Hell na hindi sila insensitive ngunit itinaya ang kanilang buhay upang mahanap ang kahinaan ni Doji. Ang kapitan ng koponan ng X3 na si Chris, sa kabila ng matinding pinsala, ay natuklasan ang nakamamatay na kahinaan ng espiritu ng apoy, umaasa ito sa oxygen bilang isang daluyan para sa pag-summon. Gayunpaman, tila walang pakialam si Doji tungkol dito. Bakit ganon? Ang granada na ito ay may kapangyarihang katumbas ng isang bombang nuclear. Plano ng X3 team captain na gamitin ito para mamatay kasama si Doji. Si Doji, gayunpaman, ay hindi tumugon at tahimik na pinapanood ang kanyang pagganap.
Ang isang malakas na barrier ay nagsisiguro na ang pagsabog ay hindi makakaapekto sa madla. Bagamat umuusok ang makapal na usok, naramdaman ni Yo na hindi pa namatay si Doji. Ang mas nakakagulat, ang espiritu ng apoy ni Doji ay nawala, napalitan ng isang espiritu ng ulan. Hindi nakakagulat na si Doji ay hindi nag-aalala tungkol sa pagtuklas ni Chris sa kanyang kahinaan. Bilang pinakamalakas na Onmyoji, pinagkadalubhasaan ni Doji ang kakanyahan ng 5 elemento ilang siglo na ang nakararaan, at nakamit ang kakayahang magpalipat-lipat sa pagitan ng mga ito sa kalooban. 500 taon na ang nakalilipas para makuha ang Ultimate Oversoul, Spirit of Fire, sinadyang muling magkatawang tao si Doji sa Patch Tribe. Matapos makuha ang espiritu ng apoy, pinagsama niya ang Onmyodo at Oversoul upang malayang magpalit ng mga katangian ng espiritu, na naging dakilang Onmyoji Asaha Doji. Mula sa apelyidong Asaha, nalaman ng lahat ang koneksyon ni Doji at Yo. Hindi sinasadya ni Yo na itago ito, sa sandaling ito, ang antas ng enerhiya ni Doji ay hindi bababa sa 1.2 milyon. Ayaw niyang ipagsapalaran ng kanyang mga kaibigan ang kanilang buhay para sa kanya. Dahil sa lakas ni Doji, nawala ng pag-asa ang lahat ng naruroon. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ang pagkasira lamang ng katawan ay hindi may demonstrate ang kanyang majesty. Ipinatawag ni Doji ang mga kaluluwa ng mga miyembro ng koponan ng X3, na hindi gustong sayangin ang mga napakahusay na espiritu. Pansamantalang itinigil ang laban dahil sa pinsala sa arena. Natagpuan ni Silva ang host at nakuha ang mga recording ng laban ni Doji, umaasa na makahanap ng paraan upang talunin siya. Kasabay nito, kumikilos din ang isa pang grupo para talunin si Doji. Hindi inaasahang binisita ng mga magulang ni Yo ang lolo ni Ren. Kumakatawan sa pamilya Asaha, humingi sila ng tulong sa Tao family, umaasa na matutunan ni Ren ang Shaman's Book para tulungan ang pamilya Asaha sa paglaban kay Doji. Gayunpaman, si Ren, bilang isang prodigy ng pamilya Tao, ay may sensi ng sinanay ni Tao-en, napapayag lamang kung matatalo siya ng ama ni Yo na si Asakura Mikihisa. Natapos ang tunggalian ng mga ama sa pagkatalo ni Tao-en. Susunod, kailangan nilang manalo kay Ren. Isa itong banal na sandata na pinagsasama ang hindi mabilang na mga armas, ang pinakabagong Oversoul ni Ren. Sinubukan ni Mikihisa na kunin siya bilang isang alagad ngunit tinanggihan ito, na maliwanag dahil sa pagmamalaki ni Ren bilang isang henyo na ayaw turuan ng isang tao mula sa pamilya Asaha. Sinamantala ni Mikihisa ang pagkakataong ito, sinubukan ni Mikihisa ang kapangyarihan ng Divine Artifact, ang Silver Sword. Nagpatawag siya ng Shikigami at inatake si Ren, kasama ang Silver Sword na bumubuo ng hanay ng libu-libong armas na dumurog sa Shikigami hanggang maging alikabok. Gamit ang Silver Sword, na pinagsasama ang libu-libong blades, at ang multo ni Basin, na nakipaglaban sa mga laban 1,800 taon na ang nakakaraan, si Ren ay lubos na binigyan ng kapangyarihan. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap nang muling lumitaw si Mikihisa at ang kanyang Shikigami. Sa kanyang mga mata, hindi kahanga-hanga ang lakas ni Ren. Ang bilis ni Mikihisa ay nagpatulala kay Ren, na nag-activate ng Silver Sword para gumawa ng distansya, na sinundan ng sunod-sunod na pag-atake. Madaling nakakontra si Mikihisa at sa isang hampas ay napalipad si Ren. Matapos masugatan ng isang sanggol na si Doji ilang taon na ang nakalilipas, sumailalim si Mikihisa sa mahigpit na pagsasanay, hinahamon ng bundok pagkatapos ng bundok na pandayin ang kanyang kalooban, at kalaunan ay umakyat sa Mount Everest gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Ang ganitong kagalingan ay hindi isang bagay na kayang pagtagumpayan ng kasalukuyang Ren. Inaasahan na masunarang matutuhan ni Ren ang aklat ng shaman, ngunit tumanggi ang matigas na ulong binata. Kaya, ang dalawang hindi nakikiramay na mga individual ay pinanood si Ren na binugbog habang nag-e-enjoy sa kanilang barbecue. Alam ni Ren na maraming kakumpetensya na mas malakas kaysa sa kanya sa paligsahan, ngunit ang pag-amin sa kahinaan ay nangangahulugan ng pagkawala ng paningin sa tagumpay. Mas gugustuhin ni Ren ang mamatay kaysa aminin ang pagkatalo. Si Mikihisa, na humanga sa kanyang kaibigan na si Yo, ay nagplanong ituro sa ilang tao ang aklat ng shaman, ngunit una, kinailangan niyang harapin ang ilang hindi gustong bisita. Walang awa ang babaeng ito. Pinaalis niya ang isang kawawang batang lalaki at hindi pa tapos. Nais niyang ganap na lansagin ng mga kaluluwa ng dalawang batang ito ang koponan ni Mikihisa at pigilan ito sa pagsali sa paligsahan ng Shaman King. Sa kritikal na sandali na ito, pinalayas ng isang figure ang Guardian Ghost, na nagpapakitang sina Ana at Jun, na sumugod sa eksena pagkatapos makatanggap ng mensahe mula kay Silva.
Sa kabilang panig, dalawang traidor mula sa Patch Tribe kasama si Peyote at iba pa ang pumalibot kay Mikihisa. Bagamat tinulungan sila ni Ren na gambolin sila, pinayagan si Mikihisa na umatras, wala siyang oras upang iligtas sina Red Seb at Serarm. Sa kabutihang palad, nakatanggap si Silva ng maagang impormasyon at naabisuhan si Nayo at Ana, pansamantalang niresolba ang krisis. Si Ren ay lumaban sa tatlong kaaway na mag-isa. Ang Oversoul ni Zhang Qing ay isang panda, ngunit walang pakialam si Ren kung ano yon. Nang makitang nasugatan si Zhang Qing, agad na nagpakawala si Tab RC ng isang laser cannon, na nakakagulat na nakaligtaan si Ren at pinayagan siyang mag-counter-attack. Si Ren, isang tunay na henyo, ay natuto ng ilang Shaman's Book spells mula kay Mikihisa sa panahon ng laban, bagamat ang mga spelling na ito ay mga basic lamang na natutunan na nila mula kay Doji. Mukhang nanalo si Ren, pero wala naman siyang ginawang masama sa iba. Bukod dito, nabigla si Ren nang malaman na ang isang pari ng Patch Tribe na nagngangalang Nichrom ay kapatid ng isang taga-suri ng Patch Tribe na minsan niyang napatay. Habang si Ren ay nag-ambala, isang mahabang espada ang tumusok sa kanyang katawan, at nahulog siya sa isang pool ng dugo, inatake ng bagong Oversoul ni Peyote. Sina Horo-Horo at Chocolove, sa pagkabigla, napagtanto na ang pag-ataking ito ay maaaring kumitil sa buhay ni Ren. Tubos nilang hinanggad na makabangon muli si Ren, ngunit wala silang laban kay Peyote at sa kanyang mga kaalyado. Kahit ang pinakamalakas nilang galaw ay tila walang kwenta sa mga kalaban. Ginawa ni Horo-Horo ang lahat para hadlangan ang pag-atake ni Tab RC at ginamit ang natitirang lakas para i-freeze ang sugat ni Ren. Kahit papaano, kailangan nilang humanap ng paraan para mabilis na mailigtas si Ren, ngunit matagumpay bang makakatakas ang dalawa? Ang dibdib ng bata ay tinusok ng isang malaking espada, na iniwan ang kanyang buhay na nakabitin sa balanse. Pinalamig ni Horo-Horo ang sugat ni Ren at naghanda na makipagsanib puwersa kay Chocolove para labanan ang kalaban, umaasang matatalo sila ng mabilis at madala si Ren sa ospital. Gayunpaman, malupit na winasak ng katotohanan ang kanilang ilusyon. Sila ay masyadong mahina. Madaling natalo sila ni Zhang Qing, at mas kinutya sila ni Nichrom sa pamamagitan ng pagsisiwalat na si Horo-Horo at ang iba pa ay mayroon lamang 2,000 na mga puntos ng enerhiya, hindi pa sapat upang maging kwalipikado para sa paligsahan ng Shaman King. Gulat at hindi makapagsalita, napuno sila ng kahihiyan at pagkabigo. Si Zhang Qing, na nagsasaya, ay handang patayin silang dalawa, nang biglang, parang si Doji ang sumulpat sa kanya, pero si Yo talaga. Nang makita si Ren na malubhang nasugatan, alam ni Yo na ang distraction ni Nichrom ang naging sanhi nito. Hindi na si Ren ang walang awang mamamatay tao na dati. Si Nichrom, na ayaw sumuko, ay inutusan si Peyote at ang iba pa na mabilis na patayin si Yo. Gayunpaman, hindi tanga si Peyote, alam nilang wala silang laban kay Yo, lalo na't may dalawang matipunong lalaki na nakatitig sa kanila sa gilid. Si Nichrom ay tumakas sa takot. Nang tila maligtas si Ren, idineklara ni Faust na ang matinding pinsala ni Ren ay higit pa sa tulong ng Diyos. Hindi matanggap ni Horo-Horo ang pagkamatay ng kanyang kaibigan o ang maliwanag na pagwawalang bahala ni Yo, hindi niya alam na nakagawa na si Yo ng kanyang sariling mga plano. Ilang kilometro ang layo, sa isang marangyang kotse, si Manta ay labis na kinabahan, ang kanyang takot ay nagmumula sa isang batang babae na nakaupo sa likurang upuan. Sa kabilang banda, magkaharap sina Ana at Kana, dalawang magagandang babae. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umatake si Ana, sa halip, hinayaan niya munang magpainit si June. Ang Guardian Ghost ni Kana ay isang nakabaluti na kabalyero, ngunit ang kanilang mga Guardian Ghost ay hindi sa parehong antas. Isang sandali, ang nakabaluti na kabalyero ay kakilakilabot. Ang sumunod, ito ay ginawang scrap metal ni Pyren. Matapos ang matinding sinapit ni Pyren kay Taoen, hindi lamang inayos ni June si Pyren kundi gumamit din ng mekanikal na teknolohiya upang pagandahin ang pisikal na katawan nito. Nagdagdag ito ng karagdagang mekanikal na epekto sa mga orihinal na galaw ni Pyren, na pinarami ang pinsala. Gayunpaman, ang gayong mga pagbabago, na sumalungat sa diwa ng mga martial artist, ay talagang hindi nasisiyahan si Pyren. Paano? Hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang mga nasasakupan ni Doji. Ngayon, oras na para makita kung paano gaganti si Kana. Ang taong ito ay nakaranas ng libu-libong taon ng buhay at kamatayan na muling pagkakatawang tao, na pinalakas ang kanyang enerhiya sa kasing taas ng 1.25 milyon. Upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, ang kaibig-ibig na batang babae na ito ay nang ahas pa na pumasok sa isang aparato ng pagpapahirap na puno ng mga spike, na itinutulak ang kanyang sarili malapit sa kamatayan.
Para sa isang shaman, mas malapit sa kamatayan, mas madali itong magbago. Natitiyak ni Gian na kung malalampasan ni Ren ang pagsubok na ito, ang kanyang enerhiya ay tataas ng hindi bababa sa 50,000. Gayunpaman, bilang ang presyo para sa muling pagbuhay kay Ren, dapat umalis siya mula sa kompetisyon ng Shaman King. Malinaw, walang nakakaunawa sa mga aksyon niyo, ngunit ang parehong partido ay walang pagpipilian. Hindi maaaring tumayo si Yo at panuurin ang pagkamatay ni Ren, at hindi pinapayagan ni Gian na kainin ni Doji si Yo at lumakas pa. Kaya, ang pag-withdraw ni Yo ay isang pansamantalang panukala. Kaya lang, opisyal na umatras si Yo sa kompetisyon ng Shaman King. Sa papalapit na oras ng pagsisimula ng kompetisyon, lalong nagiging agresibo ang flower team ni Doji. Isang labanan ang nalalapit. Gayunpaman, hindi inaasahan ng mga babae ng flower team na ang dalawang guardian ghost ni Tamaw ay magiging pervert, na talagang nakakahiya. Pinagalitan nito ang mga miyembro ng flower team, na naghahanda na seryosong turuan sila ng leksyon. Samantala, pinili ni Ana na huwag magtagal sa labanan. Masama ang pakiramdam niya at kailangan niyang makipagkita kay Yo ng mabilis, na ipaubaya kay Tamaw at Jun ang natitira. Dinala ni Ana ang magkapatid sa venue ng kompetisyon. Napansin niya na si Serarm, ang kanyang kapatid, ay may bakanting tingin at hindi nagsasalita mula sa simula. Ito ay lumabas na 3 taon na ang nakalilipas, ang kanilang ama ay pinatay ng isang hindi kilalang salarin, at si Serarm, ang tanging saksi, ay nagkaroon ng autism dahil sa trauma. Sumali si Red Seb sa kompetisyon ng Shaman King upang mahanap ang pumatay sa kanyang ama at tulungan ang kanyang kapatid na makabawi. Hindi sila mga shaman, ang kanilang pakikilahok ay naging posible ng isang hindi magagapi na golem na iniwan ng kanilang ama. Tumawag si Serarm sa langit na tinawag ang isang malaking golem na bumaba mula sa itaas, na nagpapahintulot sa magkapatid na makarating sa kompetisyon sa oras. Samantala, hindi kasing palad sina Jun at Tamaw, dahil ang lakas ni Kana at ng iba pa ay lumampas sa kanilang inaasahan. Samantala, bumalik tayo sa nakaraan ng bata pa si Yo. Ang pusa na ito ay 1,000 taong gulang. Matamyun ang pangalan niya. Sinundan niya si Doji sa pamilya asaha 10,000 taon na ang nakalilipas at doon na siya nanirahan mula noon. Ngayon, sinasamahan niya si Yo sa Mount Osore para makatagpo ang nobya ni Yo, si Ana. Bagaman ito ang kanilang unang pagkikita, nakita kaagad ni Matamyun na si Yo, sa kabila ng kanyang masayang hitsura, ay hindi kapani-pani walang malungkot sa loob. Ang pagkakakilanlan ni Yo at ang misyon na dinadala niya ay hindi niya namamalayan na inilalayo siya sa kanyang mga kaklase. Kaya naman, medyo nasasabik si Yo na makilala si Ana, alam niyang ma-unlock niya ang puso nito. Ang Mount Osor, isa sa 3 pinakapinagmumultuhan na bundok ng Japan, ay nababalot ng sulfuric steam, na ginagawa itong isang nakakatakot na lugar. Gayunpaman, pinaniniwalaan na kung saan bumabalik ang mga espiritu ng mga patay, na nagpapadali sa mas mahusay na komunikasyon sa kanila. Nanlalamig si Yo, ngunit natutunan ito ni Matamyun mula sa isang brochure ng turista, kaya nananatiling nakikita ang tunay na katangian nito. Ang lola ni Yo, isang shaman, ay nakatira sa malamig na rehiyon ng Shimakita. Huling nakita siya ni Matamyun 50 taon na ang nakalilipas at plano niyang balikan ang mga lumang panahon kasama niya. Bago umalis, pinayuhan ni Matamyun si Yo na laging manatiling tapat sa kanyang sarili. Maraming tanong si Yo at habang sinusundan niya si Matamyun, may isang cute na babae ang lumitaw sa harap niya. Ang mahiyain na tingin ni Yo ay ikinagalit ni Ana, na nagtanong sa kanya kung paano magiging asawa niya ang gayong tao. Lalong lumalim ang pagkalito ni Yo habang nakatingin sa kanya si Ana. Sa sandaling iyon, isang asul na demonyo ang lumabas mula sa tubig, na naglalayong lamunin si Yo. Tumatakbo si Yo, sinusubukang gamitin ang kanyang signature skill, na nabigong makapinsala sa demonyo. Sa takot, halos bas-ay ni Yo ang sarili, ngunit dumating si Matamyun sa tamang oras. Nananatiling kalmado, ipinaalam niya kay Yo na ang asul na demonyo ay isang masamang espiritu, ngunit sa kanyang presensya, hindi na kailangang mag-alala. Nanunood si Ana sa gilid. Hindi ibinunyag ni Matamyun ang pinagmulan ng masamang espiritu, sa halip ay inaaliw ang isang natatakot na si Yo. Ang lalaking ito ay si Asaha Doji, ang pinakamalakas na onmyoji mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Noong unang nakilala ni Matamyun, isang karaniwang kuting na nakakakita ng mga espiritu, si Doji, naawa si Doji sa kanya at pinanatili siya sa kanyang tabi. Ang pendant, na na-infuse ng kapangyarihan ni Doji, ay nagbigay daan kay Matamyun na mag-transform sa anyo ng tao. Sa kanyang panahon kasama si Doji, nalaman ni Matamyun na pinagkadalubhasaan ni Doji ang lahat ng anyo ng panghuhula at pangkukulam, na kinatatakutan ng mga demonyo at espiritu, ngunit siya ay may napakabait na puso.
Si Doji ay nagtataglay ng isang regalo na tinatawag na reishi, na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang mga emosyon at galaw ng iba nang walang kahirap-hirap nang hindi nakikita o naririnig ang mga ito. Gayunpaman, kapag mas malakas ang kapangyarihang ito, mas napipilitan siyang sumipsip sa mga iniisip ng iba, kabilang ang matinding puot at hinanakit na sumisira sa kanyang espiritu, sa kalaunan ay nagbunga ng isang masamang espiritu sa loob niya. Sa magulong panahon 1,000 taon na ang nakalilipas, kasama ang mga sakim na maharlika at naghihirap na mga karaniwang tao, nakita ni Doji ang labis na kadiliman at nagpa siya na maging Shaman King upang sirain ang mundo. Inakala ng lola ni Yo na ang mga kilos ni Doji ay gawa lamang ng duwag, sa paniniwalang ang tunay na lakas ay dapat baguhin ang mundo, hindi sirain ito. Si Matamyon, na alam ito, nakipagsanib puwersa kay Asaha Yokon sa kompetisyon ng Shaman King 500 taon na ang nakakaraan upang patayin si Doji. Malaki pa rin ang pagsisisi ni Matamyon sa pagpatay sa kanyang benefactor. Sa kabutihang palad, ngayon ay may pagkakataon na siyang tulungan si Yo, na kumakatawan sa mabait na reinkarnasyon ni Doji, at si Ana, na mayroon ding regalo na reishi, upang tuluyang malutas ang kanyang 1,000 taong pagkakaibigan. Ang masamang espiritong nakatagpo ni Yo ay talagang tinawag ng reishi na regalo ni Ana, bagaman sa panahong iyon, hindi alam ito ni Yo o ni Ana. Naniniwala ang lola ni Yo na magkasama lang si Yo at Ana ang makakagawa ng mga milagro. Nang muling makita ni Yo si Ana, padalos-dalos niyang tinanong siya tungkol sa pakikipagtagpo sa masamang espiritu, na humantong sa pagsampal sa kanya ni Ana at pagkatapos ay sinabihan siyang mabilis na umalis sa Mount Osore bago siya tumalikod at lumakad palayo. Gayunpaman, nang sundan siya ni Yo, isang nakagigimbal na eksena ang bumungad, maraming mga espiritu ang nag-converge kay Ana, sa huli ay bumuo ng isang napakalaking masamang espiritu. Agad na inatake ng espiritu si Yo nang mapansin siya. Sa hindi inaasahan, ang espiritu, na dapat ay incorporeal, ay maaaring makabasag ng mga pisikal na bagay. Ang tindera, na hindi makita ang espiritu, ay inisip si Yo na nakasira ng kanyang tindahan at naghanda na harapin siya. Samantala, ang masamang espiritu ay inatake silang dalawa ng walang habas. Alam ni Ana na walang laban si Yo sa makapangyarihang espiritu, ngunit si Yo, walang takot, ay hinarap ang espiritu, na iniisip na isang masamang espiritu lamang ang makakalaban sa iba. Bakit ang tanga ng tao na ito? Upang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa mga estranghero. Nagtaka si Ana. Habang sumisigaw si Ana, naging abo ang masamang espiritu, na iwan siyang nakatulala. Ano ang nangyari lang? Ang babaeng ito ay may likas na kakayahang magpatawag ng malalaking masasamang espiritu. Ang kanyang malasumpa na kapangyarihan ay nagpapabukod sa kanya dahil nagtataglay siya ng parehong kakayahan tulad ni Onmyoji Doji. Nakikita ni Ana ang puso ng mga tao at nagkakaroon ng iba't ibang sama ng loob sa masasamang espiritu sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang reishi. Dahil sa ayaw niyang mapahamak ang iba dahil sa kanya, nananatili siya sa bahay ng lola ni Yo. Bagamat walang reishi si Yo, naiintindihan niya ang sakit ni Ana at hindi niya kayang makitang mag-isa itong nagdurusa. Noong una ay gustong tanungin ni Ana ang motibo ni Yo, ngunit bahagyang nagbago ang kapaligiran ng mapagtanto niya ang nararamdaman ni Yo para sa kanya. Alam niyang gusto siya ni Yo at gusto niyang malampasan niya ang sakit na nararamdaman niya. Si Yo, na determinadong maging Shaman King, ay nangakong gagawin ang lahat para tulungan si Ana na makawala sa kanyang mga problema. Para pasayahin siya, nagpa siya si Yo na dalhin si Ana sa isang temple fair para makapagpahinga. Gayunpaman, ang desisyong ito ay humahantong sa problema. Ang mga panalangin ng bagong taon ng tao ay mahalagang mga pagpapahayag ng mga panloob na pagnanasa. Sa mahihirap na panahon ng ekonomiya, tumitindi ang mga pagnanasang ito, na posibleng magbunga ng isang malaking ghost. Ang lola ni Yo ay labis na nag-aalala, ngunit nakikita ni Matamyon na ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang malutas ang mga emosyonal na issue. Sa katunayan, maraming naliligaw na kaisipan ang sumasalakay kay Ana, na nagbunga ng maraming masasamang espiritu. Dumating si Matamyon sa tamang oras upang protektahan sila, ngunit minamaliit niya ang lakas ni Ana. Habang dumarami ang mga naliligaw na pag-iisip, ang masasamang espiritu ay nagsimulang lumamon sa isa't isa. Dahil masyadong malapit sa Mount Osore, hindi mabilang na mga sama ng loob na espiritu ang naaakit at sumanib sa mga masasamang espiritu, mabilis na nadaragdagan ang kanilang lakas at kalaunan ay bumubuo ng isang big ghost. Ang big ghost ay mabilis na gumagalaw, pinatumba pabalik si Matamyon sa isang suntok, na dinaig kahit siya. Dahil ang masamang espiritu ay nagmula kay Ana, umaasa si Yo na sa pamamagitan ng pag-iisip ng masasayang kaisipan, maaari niyang ikalat ang masamang espiritu tulad ng dati. Buti na lang at hindi nasugatan si Matamyon. Ang big ghost na ito ay nakakuha ng 1,080 kaluluwa, at ang natitirang enerhiya ni Matamyon ay lumiliit. Kinailangan niyang gumawa ng desperadong hakbang.
Sa tulong ng Shaman's Book, si Matamyun at ang Big Ghost ay naglaban-laban. Gayunpaman, naramdaman ni Ana na ang enerhiya ni Matamyun ay mabilis na nauubos. Kinailangan ni Matamyun na lutasin ang sitwasyon ng mabilis sa Big Ghost. Akala niya ay magiging mapagpasyahan ang kanyang susunod na hampas, ngunit pinutol ng malaking ghost ang braso nito upang mabuhay at nahuli si Ana, ang pinagmumula ng kapangyarihan nito, na nagpaplanong gamitin siya para lalo pang tumaas ang lakas nito. Ang masamang espiritu ay sumugod patungo sa bundok Osore. Kung ang Big Ghost ay nakarating doon, ang lahat ay tapos na, dahil ang mga espiritu doon ay maaaring mag-evolve nito sa isang banal na antas. Ang sitwasyon ay kritikal. Kailangang pigilan agad ni Nayo at Matamyun ang Big Ghost. Gayunpaman, isinara ng makapal na nyebe ang mga daanan patungo sa Mount Osore, kaya hindi ito na-access ng mga tao. Si Yo ay galit na galit, ngunit sa kabutihang palad, nakilala niya ang may-ari ng isang pangkalahatang tindahan sa perya na pinamamahalaang makakuha ng isang snowmobile. Dinala niya sila sa Mount Osor kung saan naghihintay ang Big Ghost. Ang mga sugat nito ay ganap ng gumaling, at ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto. Ang mas nakakagulat, si Ana ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Hinahamak niya ang sangkatauhan at ayaw niyang may malapit sa kanya. Ang sama ng loob na namuo sa loob niya sa paglipas ng panahon ay sumabog, katulad ni Asaha Doji taon na ang nakalipas. Nahaharap sa pag-atake ng Big Ghost, si Matamyun ay determinado, habang si Yo ay nasa matinding sakit. Isinaaktibo ni Yo ang Possession Fusion na humahatak sa aklat ng Shaman. Ang malaking multo, namumuhi, ay naghanda upang patayin si Yo. Gayunpaman, mabilis na pinutol ni Yo ang kamay ng Big Ghost sa isang hampas. Si Yo ay hindi nagtagumpay dahil ang halaga ng naturang kapangyarihan ay ang permanenteng pagkawala ni Matamyun. Sa loob ng 1,000 taon, dahil sa lakas ni Doji, ang kaluluwa ni Matamyun ay walang kamatayan, ngunit ang enerhiya ay hindi maiiwasang maubos. Ang labanan sa Big Ghost ay naging sanhi ng mabilis na pagbaba ng enerhiya ni Matamyun. Upang talunin ang Big Ghost, kinailangan ni Matamyun na sumanib kay Yo. Dati, hindi natupad ni Matamyun ang kanyang pangako. Ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataong tulungan si Yo na mabawi si Ana, na niresolba ang isang matagal ng issue. Napatingin si Ana kay Yo, gulat na gulat. Bakit may taong handang magsakripisyo ng buhay para sa kanya? Ang Big Ghost, na naghahangad ng kapangyarihan, ay nagpasigla sa negatibong emosyon ni Ana. Gayunpaman, nagkaroon ng epiphany si Ana at ipinagtapat ang kanyang damdamin kay Yo. Sa galit, ang Big Ghost ay naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake kay Ana. Sa kritikal na sandaling ito, inalis ni Yo ang lahat ng mas mababang espiritu. Sa kaunting lakas na natitira, oras na para lipulin ang Big Ghost at magpaalam din kay Matamyun. Nangako si Yo na balang araw ay makakamit niya ang parehong kapangyarihan gaya ng taong maaaring bumuhay kay Matamyun. Mikazuki no Harae! Naging abo ang Big Ghost. Ito ang unang pakikipagtagpo ni Yo sa Oversoul, na minarkahan ang simula ng kanyang paghahanap para sa kapangyarihan. Ang Big Ghost ay nagbago sa maraming spirit beads, na kalaunan ay ginawa ng lola ni Yo bilang isang charm para kay Ana. Itinago rin ni Yo ang pendant ni Matamyun. Pagkatapos ng kaguluhan, naghanda si Yo na bumalik sa Tokyo. Bago siya umalis ay may iniabot sa kanya ang lola niya. Habang nag-aalangan si Yo na buksan ito, lumitaw si Ana. Nang malutas ang kanyang emosyonal na mga isyo, handa na siyang magsimula ng bagong buhay at partikular na nagpasalamat kay Yo sa tulong nito bago bumaba ng sasakyan. Binuksan ni Yo ang sulat na naglalaman ng isang tula na sinulat ni Matamyun. Bumalik sa kasalukuyan, ang babaeng ito ay naghahanda upang muling buhayin ang katawan sa kanyang harapan sa pamamagitan ng isang halik. Gayunpaman, nang si Jian ay malapit ng mag-spell, si Ryan Oseke ay sumabog. Naisip ni Ryan Oseke na si Jian ang nagbibigay ng halik, ngunit ito ay talagang si Shamash. Matagumpay na nabuhay na muli si Ren ngunit, sa halip na pasalamatan si Jian, inakusahan niya ito ng pakikialam. Nang makitang minamaltrato ang kanyang amo, nagpatawag si Marco ng isang anghel para pabagsakin ang mayabang na binata na ito. Naramdaman ni Ren ang pagtaas ng kanyang enerhiya ng 100 beses. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong lakas, kinailangan niyo na tuparin ang kanyang pangako na umatras mula sa paligsahan ng Shaman King. Gayunpaman, si Yo ay nahaharap sa isang malagim na sitwasyon. Umalis siya sa paligsahan upang iligtas si Ren, na inaasahan ni Ana. Hinangaan niya ito tungkol kay Yo. Gayunpaman, nagalit siya dahil hindi muna siya kumonsulta sa kanya, at hindi maiiwasan ang pagsaway. Pagkaalis pa lang ni Ana ay muling nagpakita si Ren. Napuno ng saya si Yo nang makitang buhay si Ren.
Ang pilat na ito na may kamatayan ay nakatulong kay Ren na maputol ang relasyon sa kanyang nakaraan. Nagpasalamat si Ren kay Yo sa pagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay at nangakong magiging mas mabuting tao na may ganitong pagkakaibigan. Samantala, sina Horo-Horo at Chocolove ay nakatagpo ng subordinate ni Doji, si Bill, na nilayo na patayin ng mga miyembro ng Iceman Team bilang isang sakripisyo sa Spirit of Fire. Nais ni Horo-Horo na tumulong sa koponan ng Iceman, ngunit pagkatapos makipaglaban sa X-Laws, si Bill at ang kanyang misteryosong kaalyado na si Brocken ay naging mas malakas, na may antas ng enerhiya na 200,000, kumpara sa 2,000 ni Horo-Horo. Gayunpaman, si Horo-Horo ay sumulong ng walang pag-aalinlangan. Para kay Bill, ang mga aksyon ni Horo-Horo ay tila mas hangal kaysa matapang. Ang tunay na agwat sa lakas ay hindi isang bagay na maaaring pagtagumpayan ng ilang kaakit-akit na slogan. Mabilis na natalo ni Bill ang Iceman Team at Horo-Horo. Sa pagmamasid mula sa malayo, nakita ng ama ni Horo-Horo ang lahat ngunit tumanggi siyang makialam, sa kabila ng mga pakiusap ni Pirika. Nagpaplanong umalis sa isla, naakit ng ama ni Horo-Horo ang atensyon ni Bill, na nag-isip na kaya niyang patayin ang makapangyarihang taong ito bilang alay kay Doji. Gayunpaman, ang ama ni Horo-Horo ay madaling natalo sa kanyang espiritu at pagkatapos ay naglayag sa karagatan sakay ng isang balsa. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, naghanda si Brocken para sa isang mabilis na labanan sa pamamagitan ng pagsisimula ng possession fusion. Ito ay isang higanteng Tyrannosaurus Rex na gawa sa mga piraso ng Lego. Gayunpaman, sa pagharap kay Brocken, na ang lakas ay daan-daang beses sa kanya, si Horo-Horo ay walang takot. Ang lugar ay naging isang malawak na nagyayelong mundo, lahat ay may mga katangian ng yelo. Binago ni Horo-Horo ang Guardian Ghosts ng Iceman Team sa mga natural na espiritu, pansamantalang ginagamit ang mga ito para sa kanyang sarili. Naunawaan ni Horo-Horo ang panganib ng mental breakdown mula sa puwersahang pagtaas ng kanyang enerhiya, ngunit ito lamang ang kanyang pagkakataon upang talunin si Brocken. Si Brocken ay sumugod sa kanyang Lego dinosaur. Walang epekto sa kanya ang mga atake ni Horo-Horo. Kaya, ipinatawag ni Horo-Horo ang pangalawang Oversoul, isang malaking kolom ng tubig na lumundag patungo kay Brocken, na sinundan ng pangatlong Oversoul, na ginagawang hindi mabilang na mga blades ng yelo ang tubig, na nabasag ang Lego dinosaur. Kahanga-hanga ang mabilis na pag-unlad ni Horo-Horo, ngunit hindi pa rin ito natulay ang puwang sa enerhiya. Pagkatapos ay muling pinagsama si Brocken sa isang higanteng tangke ng Lego. Ang mga kasanayan ni Horo-Horo ay naiugnay ng walang putol. Mula sa sandaling pinalamig niya ang buong beach, binalak niyang itulak si Brocken sa dagat. Si Brocken ay nakulong sa yelo, ngunit naubos nito ang huling bit ng enerhiya ni Horo-Horo. Ang perpektong timpla ng kapangyarihan at karunungan ay nakamangha sa mga nanunood. Lumalabas, ang Oversoul ni Brocken ay binubuo ng hindi mabilang na mga daga. Sa sandaling iyon, habang nagising si Bill at sinubukang salakayin si Horo-Horo, namagitan si Diet Hell at iniligtas siya. Bago magising si Bill, si Diet Hell, na ngayon ay miyembro ng Angel Team, ay nakatanggap ng sarili niyang anghel at nasasabik na subukan ang kapangyarihan nito. Nakita niya si Bill na naghahanda ng sneak attack at inalis siya. Natagpuan ni Peyote at ng iba pa ang bangkay ni Bill, na isinasaalang-alang ito bilang isang provokasyon laban kay Doji. Sa oras na ito, pinaplano ni Yo at ng kanyang koponan ang kanilang mga susunod na galaw para sa Shaman King Tournament nang makatanggap sila ng mga hindi inaasahang bisita. Handa si Peyote na lipulin sila, ngunit hindi madaling umatras si Ryan Osake. Si Yo, na hindi gustong makasali sa mga tauhan ni Doji sa labas ng torneo, ay inutusan si Elisa na pamunuan ang grupo upang makatakas. Tinangka ni Zhang Qing ang sneak attack ngunit madaling natalo ni Ren. Hindi pinansin ang payo ni Yo, nagpasya si Ryan Osake na lipulin ang Earth Team, ngunit hindi sila madaling sumuko. Nakatanggap si Yo ng impormasyon mula kay Amid Amaro na si Ryan Osake ay hindi sumali sa kanila ngunit nasangkot sa Earth Team. Gayunpaman, ang bagong Oversoul ni Peyote ay masyadong malakas at mabilis na natalo si Ryan Osake. Sa isang estado ng kawalan ng malay, si Ryan Osake ay tila pumasok sa isang makalangit na mundo na puno ng mga maringal na Buddha. Nangarap siya na makahanap ng asawang kasinggaling ni Ana bago siya mamatay. Tila narinig ni Buddha ang kanyang panalangin habang ang isang babaeng bodhisattva ay bumaba mula sa langit, na tinalo ang Oversoul ni Peyote sa isang suntok. Hindi lamang lumitaw ang bodhisattva, ngunit siya ay sinamahan ng hindi mabilang na mga Buddha, na bumubuo sa makapangyarihang pangkat ng Gandhara, na may kakayahang makipag-agawan kina Doji at Jian. Namangha si Ryan Osake, at higit pa nang malaman ng bodhisattva ang kanyang tunay na pangalan.
Ang pinuno ng Gandhara, si Sati, sa una ay ayaw makisali sa walang kabuluhang mga salungatan. Pumagitna siya dahil naramdaman niya ang mahabaging puso ni Yo. Nang makita ang sitwasyon laban sa kanya, agad na tumakas si Peyote. Sa ibang lugar, nagpunta si Chocolove sa mga suburb na mag-isa, umaasang maabyutan ang kanyang mga dating kapatid. Sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang lahat ng kanyang mga kaibigan ay pinatay. Ang mga pumatay ay sina Red Seb at Serarm, na kumokontrol sa isang golem at iginiit na ang mga pumatay sa kanilang ama ay si Chocolove at ang kanyang mga kapatid. Hindi lamang ang mga shaman ang umusad sa paligsahan ng Shaman King, ngunit ang lakas ng mga golem ay tumaas din, nakakuha din ng mga kakayahan sa Reishi na katulad ng kina Doji at Ana. Nang makita ng golem ang mga iniisip ni Chocolove at ng kanyang grupo at kinilala sila bilang mga mamamatay tao, binaliwala nito ang mga pagtatangka ni Mikihisa na pigilan ito at naghiganti. Sa kanyang huling hininga, nagpatawag si Mikihisa ng isang Shikigami upang ipaalam kay Yo na tulungan si Chocolove. Walang humpay ang mga pag-atake ng golem, ngunit si Chocolove, gamit ang kanyang speed advantage, ay nagawang durugan ang golem. Nanghihinayang na siya ang pumatay sa kanilang ama, napagtanto ni Chocolove na ito ay dahil ang kanilang ama ang unang pumatay sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng pagkabasag, ang kapangyarihan ng golem ay kakilakilabot nang magsimula itong mag-auto-repair. Sa panunood ng napakalaking golem na muling bumubuo, tanging ngiti lamang ang naibigay ni Chocolove. Ito ay isang golem mula 5,000 taon na ang nakalilipas, na ang bawat pag-atake ay yumanig sa lupa. Gayunpaman, hindi ito makakapagdulot ng anumang pinsala kay Yo. Naniniwala si Yo na dahil napatay na ni Red Seb si Chocolove at natapos ang kanyang paghihiganti, dapat na siyang tumigil doon. Ngunit iniisip ni Red Seb na ang kanyang kapatid na babae ay hindi pa bumalik sa normal, na nagpapahiwatig na si Chocolove ay maaaring hindi ganap na patay. Siya ay kalahating tama, patay na nga ang pisikal na katawan ni Chocolove, ngunit malamang na kumapit pa rin dito ang kanyang kaluluwa. Kinuha ni Ryan Osake ang mga katawan ni Chocolove at ng iba pa para humingi ng tulong sa Gandhara. Isinaaktibo ni Red Seb ang golem upang patayin si Yo, ngunit si Yo ay hindi madaling patayin. Ito ang unang pagkakataon na may lumabas na hindi nasaktan mula sa mga pag-atake ni Yo, na nagpapakita ng nakakatakot na lakas ng kasalukuyang golem. Sa kabutihang palad, linear ang mga pag-atake ng golem, na ginagawang madali para kay Yo na makaiwas. Nang sumulong si Yo, inilipat ni Serarm, ang kapatid na babae, ang golem sa flight mode at sinimulan ng walang habas na pambobomba sa lupa. Tila naging abo si Yo, ngunit sa tulong ng Spirit of Sword, nagawa ni Yo na maputol ang ulo ng golem sa isang hampas. Kailan matatapos ang cycle ng paghihiganti na ito? Sa wakas ay natauhan si Red Seb at pinagsisihan ang dugo sa kanyang mga kamay. Ito ay isang bagong anyo ng golem, isa na kahit si Red Seb ay hindi pa nakikita dati. Gayunpaman, nananatiling kalmado si Yo. Ipinatawag niya si Amid Amaro upang mapahina ang epekto ng kanyang pagkahulog. Sa puntong ito, dumudugo ng husto si Yo, na nagpapahiwatig ng pangangailangang umatras dahil mas malala ang kanyang mga pinsala kaysa sa inaasahan. Sa isang malinaw na pag-iisip, naalala ni Yo ang mga muling pagkabuhay ni Naren at Ryan Osake. Kung magagawa yon ni Jian at Sati, kaya rin ni Yo. Sa sandaling iyon, nakita ni Serarm ang pinagtataguan ni Yo sa pamamagitan ng golem at inilipat ito sa isang bagong combat mode, naghahanda na alisin si Yo. Ang isang hindi magagapi na golem na may 550,000 energy point ay parang laruan sa kamay ng Spirit of Fire. Plano ni Doji na kontrolin ang golem, na naglalayon para sa pinakahuling ebolusyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng espiritu ng apoy na lamunin nito. Nagulat si Yo sa paglitaw ni Doji, pero priority niya ang kaligtasan ng mga ordinaryong tao. Dumating ang lahat ng subordinate ni Doji, nakapalibot kay Yo at Red Seb. Natutuwa sa pagkuha ng golem, ibinunyag ni Doji ang lihim nito. Maaaring kontrolin ng Red Seb ang golem dahil nagtataglay ito ng mga advanced na kakayahan sa pag-imbak ng enerhiya, isang pambihirang teknolohiyang katulad ng isang baterya, na nagbibigay sa golem ng kahangahangang 550,000 puntos ng enerhiya. Nakapagtataka, ang tunay na controller ng golem pala ay espiritu ng kanilang ama. Nagawa ng golem na magdulot ng kaunting pinsala sa espiritu ng apoy, ngunit iyon lang. Bilang kaibigan ni Red Seb, hindi papayag si Yo na saktan ni Doji ang golem. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi man lang matalo ni Yo si Zhang Qing o Peyote, lalo na si Doji. Ito ang katotohanan ng kanilang pagkakaiba sa kapangyarihan.
Pinayuhan ni Doji ang kanyang kapatid na huwag makialam at pagkatapos ay inutusan ng espiritu ng apoy na lumunin ang golem. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Yo na magtagumpay si Doji at naglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang huling bit ng enerhiya. Galit na galit, paparusahan na sana ni Doji si Yo nang lumitaw si Diet Hell at inagaw ang golem. Pinigilan ni na Horo-Horo at Ren ang mga nasasakupan ni Doji. Nasaksihan ni Diet Hell na pinatay si Chocolove ngunit hindi nakialam dahil pinatay ni Doji ang sarili niyang mga magulang. Labis siyang nakiramay sa nararamdaman ni Red Seb. Gayunpaman, ang isang pag-uusap sa pagitan ni Nayo at Red Seb ay nagpaunawa sa kanya na ang walang katapusang paghihiganti ay walang kabuluhan. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyang pagkakaibigan kaysa sa paghihiganti ay may higit na kahulugan. Kaya naman, itinaya niya ang lahat, nanawagan siya kay Ren at sa iba pa na tumulong. Sa kasamaang palad, halos hindi pinapansin ni Doji ang iilan sa kanyang harapan, hindi maintindihan ang kanilang hangal na pagkakaibigan. Bilang pinakamalakas na Oversoul, ang Spirit of Fire ay kumokonsumo ng 330,000 energy point kada summon. Si Doji mismo ay mayroong higit sa 1,250,000 puntos ng enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang napakalakas na Oversoul ng 3 beses. Si Camel, na nagpapatakbo ng isang golem na may 550,000 na mga puntos ng enerhiya, ay pakiramdam na walang kapangyarihan dahil ang kanyang malalim na pagkahumaling sa kanyang pananaliksik sa golem sa oras ng kanyang kamatayan ay naging isang espiritu sa lupa. Wala siyang kaalam-alam sa presensya ni Red Seb. Naniniwala si Yo na kayang gisingin ni Red Seb ang kanyang ama, ngunit magtatagal ito. Sa panahong ito, si Yo at ang kanyang mga kaibigan ay bibili ng oras para kay Red Seb. Mabilis na nakilala ni Doji na ang Spirit Sword ni Yo ay inspirasyon ni Matamion, na nagbubunga ng pambihirang pakiramdam ng mapanglo sa kanya. Sa gulat ng lahat, umalis si Doji. Isa talaga siyang unpredictable na tao. Bagamat umalis na si Doji, hindi pa tapos ang krisis sa golem. Si Camel, na nawala ng kamalayan sa sarili, ay umaatake kay Yo at sa iba pa. Sina Camel at Mikihisa ay mga matagal ng magkaibigan na agad na nagtama. Alam ni Camel na lubhang mapanganib ang kanyang pagsasaliksik at maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Kaya naman, hiniling niya kay Mikihisa na alagaan ang kanyang mga anak pagkatapos niyang mamatay. Ngayon, dahil si Mikihisa ay malubhang nasugatan, si Yo ang dapat pumalit. Sa kasalukuyan, si Yo ay malubhang nasugatan at dapat tumakas sa tulong ni Diet Hell. Ang golem, na nangangailangan ng isang kaluluwa upang maibalik ang enerhiya, ay walang humpay na hinahabol sila. Ang lahat ay naniniwala na si Camel ay ganap na sumuko sa kasamaan, ngunit si Red Seb ay kumbinsido na ang kanyang ama ay hindi magiging walang puso. Handa siyang gamitin ang sariling buhay para gisingin ang kanyang ama. Inutusan ni Ren si Diet Hell na huminto, na nagpaplano para sa lahat na makatakas kung mabigo si Red Seb, na ang kanyang sarili ay nananatili sa likod upang takpan ang kanilang pag-urong. Ubus na ang enerhiya ng golem. Sa kabila ng mga tawag ni Red Seb, naglulunsad pa rin ng pag-atake si Camel. Nakakagulat, ang isang nakakatakot na laser ay pinalihis ng isang higanting figure, na lumabas na si Chocolove, na dating inakala na patay na. Kaharap si Camel, mahinahong inamin ni Chocolove na siya ang pumatay sa kanya ilang taon na ang nakararaan. Hindi matanggap ang sarili niyang kamatayan, umungal si Camel at sinusugod si Chocolove, na naglalayong mawala siya. Gayunpaman, kahit na hindi gumagamit ng Oversoul, umiiwas at inaatake ni Chocolove ang golem. Mabilis na napansin ni Ren ang pagkasalimuot ng sitwasyon, ang buong lugar ng labanan ay napuno ng malaweb na energy net. Malayang gumagalaw si Chocolove sa net na ito, na nabuo ng kanyang tinawag na Oversoul. Nakita ng lahat ang master ni Chocolove sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag niya na minsang natakot si Chocolove sa dilim at naligaw sa maraming maling gawain. Sa kabutihang palad, ang pagkikita ni Yo at ng kanyang mga kaibigan ay nagbalik sa kanya mula sa bingit ng kamatayan, na may tapat na kaluluwa na handang tumubos para sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ay ini-activate ni Chocolove ang isang dual Oversoul para sa isang finishing move. Nabigo pa rin ang pinakamalakas na pag-atake ni Chocolove na hindi pa ganahin ang golem. Ang golem ay may mataas na defensive at attack power, habang si Chocolove ay mabilis. Ang labanan ay mabilis na umabot sa isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang matibay na kaluluwa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanilang pinakamalakas na welga ay naantala ni Zenki at Goki. Ginising ni Ana si Yo, na nagpapanggap na patay, na nagdedeklara na dapat na matapos ang komedya. Nagkamalay si Camel, nakaramdam ng matinding guilt habang tinitingnan ang kanyang anak na si Red Seb.
Nanghihinayang siya sa hindi paggugol ng sapat na oras sa kanyang mga anak dahil sa kanyang pagkahumaling sa kanyang pagsasaliksik sa golem, na halos humantong sa kanya upang patayin ang kanyang sariling anak pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pakiramdam niya ay hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili at itinuring niyang sirain ang golem at ang kanyang sarili bilang ang tanging paraan. Gayunpaman, hindi papayag si Ana na gawin ito ni Camel. Pinipilit niyang panatilihin ang golem upang talunin si Doji at nangatuwiran na kailangan pa rin ng mga bata ang presensya ng kanilang ama. Oras na para tabyusin niya ang kanyang mga pagkakamali sa buhay. Samantala, hindi maintindihan ni Opacho, na may kakayahang magbasa ng isip, ang motibo ni Doji. Hindi niya maisip kung bakit papalampasin ni Doji ang pagkakataon na maging isang nilalang tulad ng dakilang espiritu sa pamamagitan ng pagpayag sa espiritu ng apoy na lumunin ang golem. Lumalabas na iniwan ni Doji ang golem alang-alang kay Yo, na kinikilala ang kahinaan ng kanyang kapatid. Maaaring tulungan ng golem si Yo, at umaasa si Doji na sa pagbabalik ni Matamyun balang araw, nandoon din si Yo para saksihan ang kanilang muling pagkikita. Sa pagsali ni Camel, lumalakas ang koponan ni Yo, at tila bawat nawawalang kaluluwa ay nakakahanap ng daan pabalik. Sa pagkakaroon ng karanasan sa buhay at kamatayan, si Chocolove ay lumago hindi lamang sa kapangyarihan kundi pati na rin sa espiritu, na higit pa sa kanyang nakaraang sarili. Nalaman ni Yo mula kay Ryan Osaki na noong muling nabuhay si Chocolove, kusang loob niyang hiniling kay Gendara na alisin ang kanyang paningin bilang isang paraan ng pagbabayad sala para sa kanyang nakaraan. Umaasa si Chocolove na balang araw, sa hangin ng kanyang ngiti, matuno niya ang malaking bato ng yelo sa puso ni Serarm at maibalik ang ngiti sa babaeng minsang nasaktan.